Hoy, anong ginagawa mo riyan? Tigil, huli ka na. Huwag kang gagalaw, itaas mo ang iyong makamay. Kailangan mong sumama sa amin. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw na malinaw at nakapangingilabot. Isang asawang lalaki sa pagmamadaling makipaghiwalay ay pinatay ang kanyang asawa, pinagputol-putol ang katawan at itinapon sa Poso Negro para sa kanyang bagong kinakasama. Isipin ang isang dalagang asawa na puno ng pagmamahal. Bigla na lang naglaho ng walang anumang bakas. Ang ina ay balisang-balisa. Pumasok na ang pulis at ang lipunan ay nagtatanong kung saan siya nagpunta. Walang sinuman ang nakakala na sa likod ng mapader ang malaking bahay na iyon ay nagtatago ang isang madilim at kakilakilabot na lihim. Ang asawang dapat sana'y tagapagtanggol ay naging berdugo. Sinira ang sariling pamilya para sa isang bagong babae. Sa gabing iyon, gamit ang isang malamig na planong inihanda, ang kanyang asawa ay ginawang walang kalaban-laban. Pagsapit na umaga, ang bahay na iyon ay naging isang tahimik na saksi kung paano ang pag-ibig ay maaring maging isang trahedya. At ang mas nakagugulat, ang katawan ng asawa ay hindi natakpuan sa bukit, sa ilog o sa gubat, kundi winasak at itinapon sa Poso Negro ang kanilang sariling bahay. Ito ay isang totoong kwento na gumimbal sa buong lungsod at naging isang mamahaling aral tungkol sa katapatan, pagtataksil at ang kabayaran para sa panandaliang pagnanasa, Angeles City, Pampanga. Ang lungsod na nagsisilbing sentro ng kalakalan sa gitnang Luzon na napapaligiran ng Luntiang Palayan at mga burol na tila nagsisilbing likas na pader. Sa mga nakalipas na taon, mabilis ang naging pagbabago ng lungsod na ito. Nga bagong kalsada ang binuksan, nga bahay na may maraming palapak ang naksulputan sa gitna ang maliliit na eskinita, isang senyales ang kaunlarang hindi mapipigilan. Marami sa mga dating nagtatrabaho sa Maynila o sa ibang malalaking lungsod ay bumalik na ngayon na may sapat na ipon upang magtayo ang malaking bahay sa kanilang bayan. Sa panlabas, ang Angeles City ay tila isang lungsod na punong pag-asa. Tuwing hapon, ang bata ay nagtatakbuhan pa rin sa mga damuhan ng subdivision. Ang may bahay ay nag-usap sa labas ang kanilang beranda at ang anunsyo mula sa kapitan ng barangay ay nakugnay sa lahat sa komunidad ng may init. Ngunit sa likod ang matataas na bakal na gate at nasaradong pinto ang mabahay, hindi lahat ng buhay ay kasing ganda ang tila. May mga pamilyang wasak, mga pagsasamang sinisirang ng pagtataksil at may mga madidilim na lihim na nahihintay na mabunyak. Ang tag-ulan ng Nobyembre 2022 ay nakdala ang lamig at amoy ng basang lupa sa bawat sulok ng lungsod. Halos gabi-gabi ay umulan na lalong nagpapadilim sa kapaligiran. Sa isang basang umaga, ang langit ay kulay abo pa rin matapos ang pag-ulan kagabi. Isang nakagugulat na pangyayari ang yumanik sa katahimikan ng maliit na lungsod na ito. Sa istasyon nga, pulisyang Angeles City, ang dating tahimik na kapaligiran ay napalitan ng tensyon. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ang simpleng damit na basa pa mula sa ambon, ang humahangos na pumasok habang sinusubukang pigilan ang kanyang mga luha. Siya si Aling Celia, isang 55 taong gulang na babaeng nakatira sa isang subdivision sa labas ng lungsod. Sa isang pause na boses na may kasamang hikbi, iniulat niya na si Liza, ang kanyang anak na babae, ay nawawala na ng mahigit isang linggo. Sinubukan ko siyang tawagan ng maraming beses. Hepe, sabi ni Aling Celia na nanginginig ang boses, pero laging nakapatay ang cellphone niya. Tinanong ko si Arturo, ang manugang ko, pero hindi ka panipaniwala ang sagot niya. Ang puso ng isang ina ay nakakaramdam. Hepe, alam kong may masamang nangyari. Hindi iwan ni Liza ang anak niya ng ganito. Ang kaso ay direktang ipinasa kay Police Major Ben Reyes, ang hepe ng investigation unit na kilala sa kanyang talas ang isip ngunit puno rin ang pag-unawa. Matiyaga siyang nakinig habang inaalo si Aling Celia na hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang kanyang mahabang karanasan bilang isang investigador ay nagturo sa kanya na ang salita ng isang ina ay madalas na mas matalas kaysa sa anumang lohika. Ang kutob ng isang ina ay bihirang magkamali. Ang kwento ni Aling Celia ay hindi lamang tungkol sa isang nawawalang anak. Ikinuwento rin niya na si Liza na 30 taong gulang pa lamang
ay halos 10 taon ng kasal sa isang kontratista na nangangalang Arturo de la Cruz. Sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng isang 5 taong gulang na anak na lalaki, si Junior, na siyang buhay ni Liza. Ngunit kamakailan lamang ang kanilang relasyon ay hindi na naging maganda. Si Arturo, na madalas magtrabaho sa ibang probinsya, lalo na sa Maynila, ay bihirang umuwi. At kapag umuwi, sa halip na magdala ang kaligayahan, puro awe ang dala. Para kay Aling Celia, ang pagre-report na ito ay hindi lamang tungkol sa kawalan komunikasyon. Naniniwala siyang hindi tatakas ang kanyang anak mula sa kanilang bahay, lalo na't iwan si Junior, ang kaisa-isang anak na mahal niya. Kahit gumuho pa ang mundo, hindi iwan ni Liza ang anak niya, sabi niya sa mahinang boses. Ang nasalitang iyon ay tumagos sa puso ni Major Reyes. Sa labas ang istasyon ng pulisya, nagsimulang umambon muli, tumatama sa yero ang bubong at emga sa laming bintana. Ang tunog nito ay tila lalong nagpapabigat sa kapaligiran ng umagang iyon. Alam ni Major Reyes na hindi ito isang ordinaryong kaso nawawalang tao. Nagpasya siyang personal na pumunta sa lugar. May bumubulong sa kanyang isipan na sa likod ng pagkawalan ni Liza, may isang malaking lihim na nakatago. At totoo nga, tulad ang inaasahan, ilang oras lamang ang lumipas. Ang investigation team ay nagtungo sa malaking 3 palapak na bahay nina Arturo at Liza sa isang subdivision sa labas ng lungsod. At mula dito, isang kakilakilabot na kwento ang malapit ng mabunyak. Isang kwento na hindi lamang sumira sa isang pamilya kundi yumanik din sa pusong lahat ng makakarinig. Naalala pa ni Major Reyes ang mukha ni Aling Celia noong umalis ito sa istasyon ng pulisya kaninang umaga. Ang matang puno ang luha at nanginginig pa rin, ang kamay na nanginginig habang hawak ang larawan ng kasal ng kanyang anak. Ang larawang iyon ay nasa bulsa na ngayon ng kanyang damit, tila isang paalala na ang bawat hakbang na gagawin niya ngayon ay may kinalaman sa buhay ng isang tao. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Ang kutob ng isang investigador na matagal nang nasa mundo ng krimen ay malakas na nagbababala, mayroong mali. Kasama ang dalawa niyang tauhan, sina Sargento Joey at Cabo David, dumiretso si Major Reyes sa bahay ni Arturo de la Cruz. Ang maikling biyahe ay tila napakatagal dahil bumalik na naman ang malakas na ulan, humahampas sa salamin ang sasakyan na may nakakainip na ritmo. Ang maliit na lunsot na ito ay nasa kasaksagan ng tag-ulan, at ang kulay abong, kapaligiran ay lalong nakpapadilim sa agam-agam sa puso ni Reyes. Naalala niya ang sinabi ni Aling Celia, hindi iwan ni Liza ang anak niya ng ganito. Isang simpleng pangungusap ngunit punong paninindigan ng isang ina na patuloy na umaalinggaw sa kanyang tainga. Ang bahay ni Arturo ay kapansin-pansin sa gitna ng iba pang nga bahay. Isang 3 palapag na bahay na kulay puti. May matataas na bakal na rehas na pinalamutian ang bulaklak ng buganbilya. Sa panlabas, lahat ay tila perpekto, ngunit nakakita na si Reyes ang napakaraming malalaking bahay na sa loob ay nagtatago ang malalaking lamat. Huminto ang sasakyan ang pulis sa harap ng gate. Isang lalaking may magandang tindig ang nakihintay sa beranda. Siya si Arturo de la Cruz, ang manugang na kararating pa lang na isinumbong ng kanyang biyenan. Si Arturo ay nakasuot na liyong asul na polo shirt na plansadong-plansado. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod. Ang buhok ay magulo ang pagkaayos at may isang manipis na ngiti sa kanyang malabi. Lumapit siya upang salubungin sila. Sinusubukang maging palakaibigan. Tuloy po kayo sir, salamat po sa pagpunta. Ako man ay nalilito sa nangyaring ito, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng bahay. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila nais magpakitang pagiging kapanipaniwala, ngunit hindi taos puso. Ang sala na kanilang pinasukan ay puno ng mahaling kasangkapan. Isang itim na leather na sofa, isang makintap na salaming mesa, isang malaking display cabinet na puno ng mga kristal na baso. Gumagana ang aircon, nagpapakalat ng lamig sa buong silid kahit na malakas ang ulan sa labas. Para kay Reyes, ang lamig ay hindi nakmumula sa makina kundi sa kakaibang kapaligiran. Ang bahay na ito ay malinis, sobrang linis. Tila walang mainit na buhay na naroon. Inanyayahan sila ni Arturo na umupo at nagsimulang magkuwento. Karamihan sa kanyang kuwento ay pareho sa sinabi ni Aling Celia, ngunit sa kanyang bersyon,
na tila maayos na inihanda tulad ing isang script. Totu po, nagawe kami ni Liza ng malala. Sabi niya habang nakayuko, nakukunwaring nalulungkot. Inamin ko sa kanya ng harapan na mayroon akong ibang babae. Gusto kong tapusin ito ng maayos. Inihanda ko pa nga ang papeles para sa annulment. Pero hindi siya pumayag. Galit na galit siya, sumisigaw. Kinabukasan, pagising ko, wala na siya. Wala na rin ang ilang damit niya. Akala ko nakpalamig lang siyang ulo. Umasa akong babalik siya agad. Tumango ng dahan-dahan si Major Reyes. Hindi nakpapakita ang anumang emosyon. Alam niyang mas maraming detalye ang isang kwento, mas malaki ang posibilidad na ito ay gawa-gawa lamang. Pinakmasdan ang kanyang mata ang kilos ni Arturo. Ang kamay na bahagyang hindi mapakali. Ang matang paminsan-minsang sumusulyap sa orasan sa dingding. Ang paraan ng pagbuntong hininga na parang may itinatago. Lahat na iyon ay naitala sa isip ni Reyes. Nagsimula ang paunang inspeksyon sa ikalawang palapag sa master's bedroom kung saan natutulog sina Liza at Arturo. Ang silid ay napakaayos. Bukas ang aparador ng damit. Totongang nawawala ang ilang damit ni Liza. Ngunit ang kanyang personal na gamit na may mataas na halaga ay naroon pa rin lahat. Ang kahon ng alahas, ma-imported na pabango, mamahaling makeup set, lahat ay mayos na nakahanay sa ibabaw ng tokador, tila basta na lang iniwan. Matagal na tinitigan ni Reyes ang mesa na iyon at bumulong ng mahina. Ang isang babay, kapag tumataka sa bahay, madalas dalhin ang bagay na pinakamamahal niya. Bakit nandito pa ang lahat ng ito? Si Sargento Joey, na kasamang nag-inspeksyon sa silid, ay nagtungo sa maliit na silid ni Junior. Mayroon lamang nga nakalat na laruan, isang maliit na kama na may kumot na may cartoon design at isang pakiramdam kawalan. Agad na nagsalita si Arturo, ipinakatiwala ko si Junior sa kamag-anak pagkatapos naming make-away. Ayokong maramdaman niya ang gulo. Ang sagot na iyon ay tila makatwiran sa unang dinig. Ngunit para kay Reyes, lalo itong nagdagdag ng pagdududa. Kung ang asawa ay tumakas sa bahay, bakit ang ama ay magmamadaling ipakatiwala ang anak sa iba? Hindi ba dapat niyang alagaan ang anak sa kanyang tabi? Pagkatapos nun, pumasok sila sa banyo sa ikalawang palapag. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumalubong sa kanilang nga ilong ang matapang na amoy ng panlinis ang banyo. Si Cabo David ay napaubo pa at itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig dahil sa sobrang tapang ng amoy. Ang puting sahig na baldosa ay makintap, ang dingding ay kumikinang na parang kakakuskos lang. Sobrang linis, naisip ni Reyes. Yumuko siya upang obserbahan ang drain sa sahig. Ang kanyang mata ay nanliit, puno ng tanong. Bakit po kailangan gumamit ngayon napakaraming panlinis? Tanong niya. Mabilis na sumagot si Arturo, mahilig po kasi ako sa malinis. Bawat linggo, ganito ko po talaga linisin ang banyo. Nakataon lang siguro na naparami ang gamit ko kahapon. Ang sagot na iyon ay tuloy-tuloy. Masyadong tuloy-tuloy, na lalong nakpakumbinsi kay Reyes na mayroong itinatago. Nakpatuloy ang inspeksyon sa likod bahay. Mayroong isang dirty kitchen na hindi madalas gamitin. Sa sulok ng silid na iyon may isang malaking makina na nakatayo. Malinaw na hindi ito isang karaniwang gamit sa bahay. Ang itsura nito ay isang industrial meat grinder na madalas gamitin sa mga pansitan o sa mga pagawaan ng longganisa. Ang kulay nito ay makintap tila bagong linis. Lumapit si Sargento Joey, hinawakan ang ibabaw nito at bumulong kay Reyes, kakaiba po hepe. Bakit makakaroon ng ganito kalaking makina ang isang pamilyang tulad nito, hindi naman sila nagbebentang pakain. Matagal na tinitigan ni Reyes ang makina. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Ang tunok na ulan na tumatama sa yero ang bubong sa likod ay lalong nakpabigat sa tensyon sa kanyang puso. Nagsimulang magkabit-kabit ang maliliit na piraso, ang matapang na amoy ng panlinis sa banyo, ang bahay na sobrang linis, ang anak na mabilis na ipinakatiwala at ngayon ang isang hindi makatwirang meat grinder. Wala siyang sinabi, isinulat lamang ito sa kanyang maliit na kwaderno. Ngunit sa kanyang isip, sigurado siyang ang bahay na ito ay nagtatago nga higit pa sa isang kwento nga asawang tumakas. Si Arturo ay nakatayo sa beranda sa likod bahay. Sinusubukan pa ring mapanatili ang isang palakaibigang kilos. Ang kanyang ngiti ay pilit pa rin,
kahit na malinaw na may tensyon sa likod ng kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Reyes sandali at sinabi sa isang kalmadong boses, "Salamat sa pagpayak mong inspeksyonin namin ang bahay. Pero hindi pa tapos ang investigasyon. Babalik kami kasama ang forensic team para sa mas detalyadong pagsusuri." Tumango lamang si Arturo, sinusubukang maging kalmado. Ngunit sa mga mata ni Reyes, ang ngiti na iyon ngayon ay tila isang manipis na maskara na handang mabasak anumang oras. Sa isip ng investigador, bumulong siya, hindi umalis si Liza. Ang sagot ay narito sa malaking bahay na ito na punong ng lihim at hindi magtatagal, ang katotohanan ay kailangang mabunyag. Kinabukasan ang umaga, ang langit sa Angeles City ay nababalutan pa rin ang kulayabong ulap. Ang ulan kagabi ay hindi patuluyang tumitigil. Mayroon na lamang manipis na ambon na tumatama sa mga bubong mga bahay. Huminto ang sasakyan, NG scene of the crime. Operatives, Soko, sa harap, NG, tatlong palapag na bahay ni Arturo. Mula sa sasakyan, sunod-sunod na bumaba ang natauhan na nakasuot ng puting protective gear, kumpleto sa kagamitan. Bumaba rin si Major Reyes, may hawak na maliit na folder. Ngayon, ang katotohanan ay sisimulang habulin gamit ang mas siyentipikong pamamaraan. Si Arturo ay nakatayo sa beranda. Ngayon, ang kanyang mukha ay mas tensyonado kaysa kahapon. Gusot ang kanyang polo shirt, magulo ang buhok, tila hindi natulog buong gabi. Ang ngiti na pilit niyang ginagawa ay matigas at hindi nakapani-paniwala. "Hepe, hindi ba't na inspeksyon niyo na kahapon?" Tanong niya sa isang nanginginig na boses. Tinitigan siya ni Reyes ng walang emosyon. "Kailangan naming kumpirmahin ang ilang bagay. Ito ay isang standard na proseso. Humihingi kami ang iyong kooperasyon." Tumango ng dahan-dahan si Arturo, naninigas ang binti habang binubuksan ang pinto. Agad na nahiwa-hiwalay ang sokotim. Dalawang miyembro ang dumiretso sa banyo sa ikalawang palapag. Ang lugar na nakdulot ng pagdududa mula pa kahapon. Pinatay ang ilaw. Isinara ang kurtina hanggang sa maging madilim ang silid. Ang tunog ng ulan sa labas ay lalong naging malinaw, nagdaragdag sa isang nakakakilabot na kapaligiran. Isang miyembro ang nakspray ng isang likido na tinatawag na luminol sa buong sahig at mga dingding. Ilang segundo ng katahimikan at pagkatapos ay nakbago ang silid. Isang malaasul na berdeng liwanag ang lumitaw, isang mahinang sinak na parang libu-libong alitap-tap na nakakapit sa mga baldosa. Napigil ni Cabo David ang kanyang hininga. "Diyos ko," bulong niya. Ang mansa ay napakarami, nakakumpol sa paligid ng drain. Mula sa puntong iyon, ang liwanag ay bumuo ang isang mahabang linya na patungo sa pinto ng banyo na tila may isang bagay na kinalatkat palabas. Lumapit si Major Reyes, tensyonado ang mukha. Sinundan niya ang bakas ng liwanag gamit ang isang flashlight at ang bakas ay naktapos sa pintuan ng master's bedroom. Mayroon ding mahinang mansa malapit sa gilid ng kama. Lahat nga ito ay nakpigay nga isang malinaw na larawan. Isang bagay na may maraming dugo ang dating narito sa silid na ito at inilipat sa banyo. Kinunan ng litrato ng isang tauhan ang kanilang natuklasan. Ang silid na dati mukhang malinis at maayos ngayon ay tila sumisigaw. Nagsasabi ang isang lihim na sinubukang itago. Kinilabutan si Reyes, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kanyang kutob ay lalong naging sigurado. Hindi tumakas si Liza. Siya ay naging biktima dito. Samantala, sa likod bahay, isa pang team ang nagsisiyasat sa dirty kitchen. Sa sulok ng silid, naroon ang malaking meat grinder na nakdulot ang pagdududa kay Reyes mula pa kahapon. Ang makina ay mukhang makintap na parang kakalinis lang, ngunit ang amoy ng metal na may halong sabong panlaba ay mahinang na amoy pa rin. Kinunan gatauhan ang litrato mula sa iba't ibang anggulo, itinala ang serial number ng makina at kumuha ang ilang sample mula sa malilit na siwang sa talim nito. Ang ganito kalaking makina ay karaniwang ginagamit sa negosyo ng pagkain, komento ang isang tauhan. Pero sa kusinang ito, walang bakas ang anumang negosyo. Walang stok ng karne, walang kagamitang pangsuporta. Nagtala lamang si Reyes ng maikling tala. Kailangang dalhin ang makina sa laboratorio para sa pagsusuri. Matapos ang inspeksyon, nagpasya si Reyes na magtanong sa mga kapitbahay. Naglakad siya patungo sa katabing bahay na pag-aari ang isang dalagang nagnangalang Daisy na medyo malapit kay Liza. Nang malaman niyang pulis ang kausap,
Ang mukha ni Daisy ay nakpakitang ginhawa na may halong pag-aalala. Inanyayahan niya sila sa lupat nang hindi na naghihintay na tanungin nagsimulang makuwento. Noong gabi bago mawala si Ate Liza, narinig ko silang nag-away ng malakas. Kuwento ni Daisy sa mahinang boses. Ang lakas ang sigawan nila, rinig hanggang dito sa bahay. May tunog ng nababasak na gamit, tunog ng malakas na pagsara ang pinto. Pagkatapos noon, hating gabi, narinig ko ang tunog ng isang malaking makina na umaandar. Napakalakas ang tunog, parang isang gilingan o kung ano man, kahit na hating gabi na. Hindi tumigil ang tunog ng makina, tuloy-tuloy hanggang halos mag-umaga na. Nakatinginan si Reyes at ang kanyang team. Ang testimonya na ito ay eksaktong tumutukma sa kanilang hinala. Ang gilingan na ngayon ay nasa dirty kitchen sa likod bahay ay tila ginamit sa gabing nawala si Liza. Yumuko sandali si Daisy bago magpatuloy. Pagkatapos ang gabing iyon hindi ko na nakita si Ate Liza. Karaniwan, dumadaan siya para bumili ang ulam sa tindahan sa kanto o nakikipag-usap sa akin. Pero mula noon, nawala na siya. Tinanong ko si Kuya Arturo. Pero pareho lang ang sagot niya na nagalit daw si Ate Liza at umalis. Pero sa puso ko, hindi ako naniniwala. Itinalan ni Reyes ang bawat detalye. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Junior, ang anak ng mag-asawa. Lumambot ang tingin ni Daisy. Ilang araw pagkatapos noon, nakita kong dinala si Junior ng isang batang babae. Sabi niya, tiyahin daw siyang bata. Maputla ang bata, namumugto ang nga mata na parang katatapos lang umiyak ng matagal. Pagkatapos nun, hindi ko na rin siya nakita. Ang testimonya na ito ay nagdagdag ang isang bagong piraso sa puzzle. Hindi lamang itinago ni Arturo ang kanyang asawa, kundi sinadya rin niyang ilayo ang kanyang anak upang hindi makita ang isang bagay sa bahay. Isang hakbang na tila napaka-organisado para maging isang aksidente lamang. Matapos makuha ang testimonya, bumalik si Reyes sa sasakyan kasama ang kanyang team. Ang ulan na kanina'y ambon lamang ay bumuhos na naman ng malakas. Tumatama sa bubong ang sasakyan na may malakas na tunog. Tiningnan niya ang bahay ni Arturo sa pamamagitan ng salamin na may hamok. Ang gusali ay nakatayo pa rin ng may pagmamalaki, ngunit para kay Reyes, hindi na ito mukhang ang grande. Ang nakikita niya ay mga malamig na pader na naktatago ang isang madilim na lihim. Sa wakas ay nagsalita si Sargento Joey. Hepe, lahat ng ito ay napakalinaw na. Tumuturo ito sa isang conclusion, pero kailangan pa rin natin ang ebidensya na hindi matitinak. Tumango si Reyes. Mayroon tayong bakas ng dugo, isang kakaibang makina at testimonyang kapitbahay. Pero para matanggal ang pagkangmaskara niya, kailangan natin ng isang bagay na mas konkreto, ang drain. Ang siwang ang makina, lahat iyon ay kailangang suriin sa laboratorio. Tanging siyentipikong ebidensya lamang ang makakasira sa kanyang depensa. Umalis ang sasakyan mula sa bahay na iyon. Tahimik ang kapaligiran sa loop, tanging ang tunog ng wiper na nakalis ng ulan ang naririnig. Kinuha ni Reyes ang larawan ni Liza mula sa kanyang bulsa. Ang malumanay na ngiti sa larawan ay napakalayo sa madilim na katotohanan kanilang natuklasan. Sa kanyang puso, nanggako siya. Kahit na ang landas na ito ay maging mahaba at puno ng hadlang, ang katotohanan ay dapat mabunyak. Ang kulay abong langit ng Angeles City ay tila umiyak kasama nila at sa likod ng lahat ng iyon. Ang anino ng tunay na nangyari sa gabing nawala si Liza ay unti-unting nagiging malinaw kahit nasa ibabaw lamang. Ilang araw matapos ang pagsisiyasat sa bahay ni Arturo, ang kapaligiran sa istasyon ng pulisya ng Angeles City ay hindi pa naging ganito kaabala. Ang forensic laboratory ay puno ng aktibidad. Matest tube na naglalaman ng malinaw na likido ay nakahanay sa mesa, mahinang na amoy ang formalin, at ang PCR machine ay patuloy na umugong na parang isang mahabang hininga na hindi tumitigil. Ang eksperto ay nagtatrabaho ng may seryosong mukha. Ang kanilang daliri ay mabilis na gumagalaw sa paglipat ng sample gamit ang malilit na pipet. Si Major Reyes ay nakatayo sa likod ng isang salaming bintana, nagmamasid. Hindi siya isang taong siyentipiko, ngunit ang mahabang karanasan ay nagsasabi sa kanya na ang sagot ay narito, sa gitnang maliliit na piraso na nakolekta mula sa bahay ni Arturo. Ang sample ng mansa mula sa banyo ay unang sinuri. Ipinakita ang resulta ng pagsusuri na mayroon itong hemoglobin,
isang malinaw na indikasyon ng dugo ng tao. At ito ay nasa malaking dami, hindi maaring mula sa isang maliit na sugat. Ang ganitong karaming dami ay napapahiwatig nga matinding pagkawala ang dugo. Sabi nga isang teknisyan sa mahinang boses. Maaring nangangahulugan ito na ang biktima ay namatay doon. Ang salitang iyon ay tumimo sa tainga ni Reyes na lalong nagpatensyonado sa kanya. Ang mas nakakakilabot ay ang pagsusuri sa drain ng banyo. Kinailangan ngeng sokotim na baklasin ang bakal na tubo na puno ng masangsang na amoy. Mula sa loop nito, nakuha nila ang maliliit na pirasong buto at mga bahaging malambot na tissue na nakadikit. Lahat ay inilagay sa mga sterila na lalagyan at ipinroseso sa PCR machine. Tinitigan ni Reyes ang computer screen na nagpapakita ang maalon-along linya. Unti-unting binabasa ang genetic code. Lumingon sa kanya ang forensic expert. Ito ay DNA ng tao. Para makumpirma ang pagkakakilanlan, kailangan natin ang sample para sa paghahambing mula sa pamilya. Agad na tinawagan ni Reyes si Aling Slia. Dumating ang matandang babae na may mabagal na mga hakbang. Maputla ang mukha ngunit matatak ang tingin. Ibinigay niya ang kanyang sample ng dugo kasama ang luhang tumutulo. Kahit ano pa ang lumabas, handa ako. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, sabi niya. Ang salitang iyon ay nakpatahimik sa laboratorio sandali. Napaktanto ang lahat dun kung gaano kabigat ang pasanin ang isang ina na hihintay ang katiyakan tungkol sa sinapit ang kanyang anak. Samantala, ang meat grinder mula sa dirty kitchen ni Arturo ay kinalas ng buo. Ang gatalim na bakal ay tinanggal isa-isa. Ang maliliit na siwang ay kinuskos at sinprayan ng kemikal. Mula doon, natakpuan ng atim ang tuyong piraso ng isang kulay kape na likido. Matapos ang pagsusuri, pareho ang lumabas na resulta, DNA na tao. Ngayon ay naghihintay na lamang sila sa resulta ng paghahambing sa sample ni Aling Celia. Habang nagpapatuloy ang proseso sa laboratorio, nagpasya si Reyes na muling tanungin si Arturo. Ngayon, sa isang formal na interrogation room, isang simpleng bakal na mesa ang nasa gitna. Ang puting ilaw ng fluorescent sa kisame ay matalim na tumatama, lumilikhang matitigas na anino sa mukha ni Arturo. Si Arturo ay nakaupo ng hindi mapakali. Ang kanyang kamay ay paulit-ulit na tumatambol sa mesa. Ang kanyang binti ay nangingig ng hindi niya namamalayan. Maputla ang kanyang mukha, may butil ng pawis sa kanyang no kahit na malamig ang silit. Ngunit nang pumasok si Reyes, sinubukan niyang ngumiti. Hepe, naipaliwanag ko na po na tumakas ang asawa ko. Kung may kakaiba man sa bahay, malamang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Inilapak ni Reyes ang isang folder sa mesa. Ang malakas na tunog nito ay nagpagulat kay Arturo. Arturo, marami kaming natakpuan na hindi tumutukma sa iyong testimonya. Dugo sa banyo. Ang pattern gaman sa na nakpapahiwatig na may kinalatkat at ang hindi makatwirang meat grinder na iyon. Ipaliwanag mo kung paano napunta ang makinang iyon sa bahay mo. Nakibit balikat si Arturo, ang kanyang ngiti ay matigas. Para po iyon sa side business ko. Naisip ko kasing magbukas ng karinderya. Binili ko ang makina na iyon para subukan. Sumingit si Sargento Joey na nakaupo sa tabi. Narinig ng kapitbahay mong si Daisy ang makina na iyon na umaandar sa hating gabi sa loop ng ilang oras. Nagsasanay ka bang gumawa ng longganisa ng alas 2 ng madaling araw? Natahimik si Arturo sandali. Kinagat niya ang kanyang labi at mabilis na sumagot. Hindi po ako makatulog. Minsan, pinubuksan ko ang makina para lang subukan. Wala namang masama doon. Yumuko si Reyes paharap. Direktang tumitik sa mga mata ni Arturo. Ang hindi makatulog ay hindi nagiging dahilan para buksan ang isang tao ang isang meat grinder sa loop ang ilang oras. May itinatago ka, Arturo. Pero tandaan mo, ang kasinungalingan ay hindi nagtatagal. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Yumuko si Arturo. Ang kanyang daliri ay tumigil sa pagtambol sa mesa. Sandaling natahimik ang silit. Tanging ang ugong ng fluorescent na ilaw ang naririnig. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili at sinabing, kung sigurado kayo, hepe, patunayan ninyo. Pero maninindigan pa rin ako sa sinabi ko. Tumakas ang asawa ko. Bumuntong hininga si Reyes at isinara ang folder sa kanyang harapan. Mabuti. Hintayin natin ang resulta mula sa laboratorio. Pagkatapos nun, tingnan natin kung sino pa ang makakatanggi. Nang gabing iyon, malakas ang ulan sa Angeles City.
Si Reyes ay nakapumag-isa sa kanyang opisina, nakatitig sa mga folder ang kaso na nakatambak sa kanyang mesa. Sa tabi nito, ang larawan ni Liza na nakuha mula kay Aling Celia ay nasa isang plastic na frame. Ang ngiting dalaga sa larawan ay tila salungat sa madilim na katotohanan ng unti-unting nabubunya. Ang larawang iyon ay tila nagsasalita sa kanya. Humihiling na huwag siyang sumuko hanggang sa ang katotohanan ay ganap na malantad. 2 araw ang lumipas. Formal na dumating ang resulta mula sa laboratorio. Isang dokumento na may pulang selyo at pirma ng isang forensic expert ang inilapak sa mesa ni Reyes. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang nga mata ay mabilis na dumapos sa mga maikli ngunit makapangyarihang pangungusap na parang martilyo na tumama. Ang DNA mula sa mga sample ng buto at tissue na natakpuan sa drain at sa meat grinder ay may kaugnayan sa dugo bilang anak ni Aling Celia. Tumutugma sa biktima na iniulat na nawawala, si Ginang Liza de la Cruz. Ipinikit ni Reyes ang kanyang nga mata sandali, huminga ng malalim. Ang hamok ng misteryo na bumabalot sa kasong ito ay nagsimula ng maglaho. Wala nang puwang para sa pagdududa. Hindi tumakas si Liza, siya ay pinaslang. At ang ebidensya ngayon ay hindi na matitinak. Kinuha niya ang larawan ni Liza sa mesa. Matagal itong tinitigan. Ang ngiti na iyon ngayon ay hindi na parang isang larawan lamang kundi isang misyon. Sa mahinang boses, bumulong siya sa sarili, magpahinga ka na, Liza. Narinig namin ang iyong boses sa pamamagitan ng ebidensyang ito. Ang hustisya ay malapit ng makamit. Sa labas, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa lunsod. Ngunit para kay Reyes, ang bawat patak nito ngayon ay tila isang hakbang katotohanan na dahan-dahang gumagapang, handang pabagsakin ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Arturo de la Cruz. Ang interrogation room sa istasyon ng pulisya ng Angeles City sa umagang iyon ay tila mas masikip kaysa karaniwan. Ang puting ilaw ng fluorescent ay matalim na tumatama mula sa kisame na nagdudulot ng matitigas na anino ng bakal na mesa sa sahig. Malamig ang hangin sa loob dahil sa aircon. Ngunit si Arturo de la Cruz ay pinagpapawisan pa rin. Ang kanyang puting polo shirt ay gusot, nakatagilid ang kuwelyo. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang nga mata na parang puyat. Nakaupo siya ng hindi mapakali, hindi na mamalayang tumatambol ang kanyang madaliri sa mesa. Dahan-dahang pumasok si Major Reyes. Hindi siya nagmamadaling magsalita. Inilapak lamang niya ang isang makapal na brown folder sa mesa. Ang tunok ng folder na tumama sa mesa ay nakpalingon kay Arturo. Ang kanyang nga mata ay nag-aalala na para bang ang folder na iyon ay naglalaman ang isang bagay na makakasira sa kanyang depensa. Arturo, ang boses ni Reyes ay kalmado, hindi malakas ngunit puno ng bigat. Lumabas na ang resulta mula sa laboratorio. Gusto kong makita mo mismo. Binuksan niya ang folder. Kinuha ang dokumento na may pulang selyo ng forensic laboratory at idinulas ito sa harap ni Arturo. Yumuko si Arturo para basahin. Mabilis na gumalaw ang kanyang nga mata mula kaliwa pa kanan. Nanginginig ang kanyang nga labi. Malinaw na nakasulat doon na ang DNA na natakpuan sa drain at sa meat grinder ay tumutugma sa DNA ni Aling Celia na nanggangahulugang ang mapirasong buto at tissue na iyon ay kay Liza. Natigilan si Arturo ng matagal. Ang kanyang kamay ay kumapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mabuko. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mabigat. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Sabi ni Reyes ng dahan-dahan ngunit may diin. Maari mong itanggi ang salitang ng tao pero ang bakas na iniwan mo ay patuloy na nagsasalita. Iyan ang boses ni Liza, isang boses na humihinging hustisya. Sinubukan ni Arturong sumagot, ngunit ang kanyang boses ay paus at hindi na kasing lakas ang dati. Baka may pagkakamali. Madalas kong gamitin ang makina na iyon para gilingin ang karne ng baka. Maaring may buhok o kung anong piraso na nahalo. Mali ang interpretasyon ninyo. Si Sargento Joey na nakaupo sa tabi ay tumapik sa mesa. Huwag ka nang magpalusot, Arturo. Hindi nakakamali ang DNA. Malinaw na ipinapakita ang resultang ito na ang nasa loob ng makina at drain sa bahay mo ay mabahagi ang katawan ng sarili mong asawa. Umiling si Arturo ng mahina. Ang kanyang mata ay walang laman.
nakatitik sa dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi regular ang pagtambol sa mesa. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig, ngunit ang nasalita ay natigil sa kanyang lalamunan. Yumuko si Reyes paharap, direktang tumitik sa kanyang nga mata. May pagkakataon ka pang sabihin ang totu. Paano namatay si Liza? Ano ang ginawa mo pagkatapos nun? Huwag mo nang hayaang mahintay ang kanyang pamilya sa dilim. Yumuko si Arturo. Tensyonado ang kanyang mukha. Ako, hindi ko siya pinatay. Tumakas siya. Iyon ang nangyari. Ang sagot na iyon ay mahina. Naramdaman ni Reyes na ang pader na itinayo ni Arturo ay nagsisimula ng makaroon gabitak. Pinalitan niya ang kanyang taktika. Mula sa isa pang folder, kinuha niya ang isang litrato ni Liza kasama si Junior, ang kanilang 5 taong gulang na anak. Sa larawan, si Liza ay nakangiti habang karga si Junior na tumatawa ng masaya. Inilapak niya ito sa mesa, sa mismong harapan ni Arturo. Tingnan mo ito. Ang boses ni Reyes ay mahina ngunit matalim. Ang babaeng ito ay kasama mo sa loop ng halos 10 taon. Isinilang niya ang iyong anak, inalagaan siya, pinalaki siya. Alam mong hindi iwan ni Liza si Junior. Paano mo pa nasasabing tumakas siya ng ganun? Ipinikit ni Arturo ang kanyang nga mata. Ang kanyang mukha ay nangungulubot. Ginulo niya ang kanyang buhok. Nanginginig ang kanyang ngalabi na parang gustong magsalita ngunit napipigilan. Alam ni Reyes na ang larawang iyon ay tumama sa kanyang puso. Sa wakas, itinaas ni Arturo ang kanyang ulo. Namumula ang nga mata. Kasalanan ko. Mayroon akong ibang babae. Gusto kong makipag-iwalay pero hindi ako baliw. Tumaas ang kanyang boses, parang isang desperadong sigaw kaysa isang paliwanag. Hinampas ni Reyes ang mesa gamit ang kanyang palat. Ang tunog ay umalingaw sa buong silid. Arturo, lahat ng ebidensya ay nasa harap mo na. Dugo, buto, tissue lahat ay tumuturo sa iyo. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng kasinungalingang ito? Malalaman ni Junior ang katotohanan balang araw. Gusto mo bang kamuhian kaniya habang buhay? Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, mabilis na tumingala si Arturo. Nakbago ang kanyang ekspresyon, may halo ang galit at pagkasindak. Huwag mong isali ang anak ko rito. Basak ang kanyang boses, nanginginig ang kamay sa mesa. Hindi umatras si Reyes, bakus ay pinalambot ang kanyang boses. Ayokong lumaki si Junior nang hindi alam kung sino ang kanyang ama. Nawalan na siyang ina. Huwag mong hayaang mawala sa kanya ang lahat dahil lang sa hindi mo kayang umamin. Sabihin mo na Arturo, para kay Junior. Natahimik si Arturo. Tinakpan niya ang kanyang mukhang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang balikat. Mabigat ang kanyang pahinga. Nanek ang katahimikan sa silid. Tanging ang tunok ng tiktak ng orasan sa dingding ang naririnig. Sumanya si Reyes kay Joey. Tumayo silang 2 at lumabas. Iniwan si Arturo na mag-isa. Mula sa likod ang one-way mirror, pinanut siya ni Reyes. Alam niyang ang taktikang ito ang pag-iwan sa suspek na mag-isa. Sa kanyang iniisip ay ang pinakamalakas na pressure. Sa katahimikan, ang konsensya ay madalas na mas malakas kaysa sa 1,000 tanong. Nakaupo si Arturo nang hindi gumagalaw. Ang kanyang kamay ay ginugulo pa rin ang kanyang buhok. Pagkatapos ay bahagyang hinahampas ang kanyang ulo. Humiling siya ng malakas na para bang sinusubukang itaboy ang aninong humahabol sa kanya. Ngunit ang anino ay lalong naging malinaw. Ang mukha ni Liza, ang iyak ni Junior, at ang papel ang resultang DNA na nakabukas sa mesa. Ilang oras ang lumipas nang muling bumukas ang pinto. Hindi na pareho si Arturo. Basang ang pawis ang kanyang damit, gusot ang mukha, namumula ang mata. Tiningnan niya si Reyes na bumalik at bumuntong hininga ng malalim at mabigat, na parang may malaking pabigat sa kanyang dibdib. Hepe, ang kanyang boses ay paos, halos hindi marinig. Ako, gusto kong magsalita, pero hindi ngayon. Bigyan niyo po akong oras. Matagal siyang tinitigan ni Reyes. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Darating ang oras mo, Arturo. At kapag dumating ang oras na iyon, ang katotohanan ay nahihintay na lamang na sabihin. Yumuko si Arturo, makadikit ang kanyang nakamay sa mesa. Ang matatak na maskara na suot niya sa buong panahon ay nabasak na. Ang kanyang pader ang depensa ay nanginginig. At alam ni Reyes na hindi na magtatagal bago ito tuluyang gumuho. Nang gabing iyon,
Malakas ang ulan nang muling gamitin ang interrogation room. Kumurap sandali ang puting ilong fluorescent sa kisame bago tuluyang sumindi, naglalabas ang isang malamig na liwanag na tumatagos. Umingit ang bakal na upuan nang umupo si Arturo de la Cruz nang may lupaypay na katawan. Ang kanyang mabalikat ay nakabaksak na parang may daladalang mabigat na pasanin. Sa mesa, may isang tasaing malamig na kape na naiwan mula sa nakaraang interogasyon. Ang mahinang amoy nito ay humalo sa amoying metal mula sa mesa. Ang orasan sa dingding ay dahan-dahang tumiktak. Bawat segundong lumilipas ay nakdaragdag ng tensyon. Pumasok si Major Reyes nang may matatak na mga hakbang. Ngayon, hindi siya nakdala eng folder na puno eng ebidensya. Nakdala lamang siya eng isang tasaing mainit na kape. Inilapak ito sa harap ni Arturo nang walang imik, umupo sa tapat at sumandal. Direktang tumitik siya kay Arturo. Sabi mo kailangan mo ang oras. Malumanay niyang sabi. Binigyan kita ng oras. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari sa bahay na iyon? Yumuko si Arturo. Walang laman ang kanyang mamata. Nakatitik sa tasang kape sa kanyang harapan. Makadikit ang kanyang makamay. Nanginginig ang daliri. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Malinaw na naririnig ang tunog ng ulan sa labas. Tumatama sa bubong na parang paulit-ulit na ritmo. Sa wakas, huminga siya ng malalim at mabigat at nagsalita sa isang paos na boses. Matagal na po akong hindi masaya kay Liza. Mahina niyang sabi, sira na ang pagsasama namin. Kailangan kong magtrabaho sa mga proyekto sa Maynila. Madalas, sandali lang ako umuwi. Doon ko nakilala ang isang babae, si Angela. Hindi sumingit si Reyes. Alam niyang sa mga ganitong sandali, dapat hayaan ang suspek na ilabas ang kanyang kwento. Bata pa si Angela, patuloy ni Arturo sa isang mapet na boses. 22 lang, maganda, maalaga. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging binata. Pinaramdam niya sa akin na may halaga pa ako. Madalas kaming makita sa site. Mula sa maikling pakikita, naging pananghalian at lumayo pa ron. Nahulog ako sa kanya, huminto si Arturo, tinakpan ang kanyang mukha, basak ang kanyang boses. Alam ko mali, may asawa ako, may anak. Pero sa tuwing kasama ko si Angela, pakiramdam ko buhay na buhay ako. Pero kapag nasa bahay kasama si Liza, pakiramdam ko walang laman. Abala siya sa bahay kay Junior. Pakiramdam ko wala akong halaga. Pinagmasdan ni Reyes ang bawat salita, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Nangako ako kay Angela na papakasalan ko siya, patuloy ni Arturo. Pero para magawa iyon, kailangan kong makipahiwalay kay Liza. Noong nakaraang buwan, umuwi ako na may matatag na desisyon na hihinging annulment, na handa pa akong dokumento. Inalok ko siya ng kalahati ng aming ari-arian para lang palayain niya ako. Pero si Liza, hindi siya pumayag. Nagalit siya ng husto, sumigaw, umiyak. Nagbanta na ipapahiya niya ako sa lahat. Sinabi niyang pupuntahan niya si Angela, sisirain ang relasyon namin. Natakot ako. Natakot akong lahat nga pinahirapan ko pangalan. Negosyo si Angela ay masisira. Humigpit ang kanyang kamao sa mesa, nanlalabo ang mata. Pakiramdam ko na trap ako. Kung mananatili ako kay Liza, patay na ako habang buhay. Kung makikipagiwalay ng may gulo, mawawala sa akin ang lahat. Hindi ko alam ang gagawin. Sa wakas ay nagsalita si Reyes. At sa huli, pinili mo ang pinakamasamang paraan, Arturo. Ang paraan na hindi na nakabalik si Liza. Mabilis na tumingala si Arturo. Takot ang mukha. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Nang gabing iyon, nagawi kami ulit. Pagod na ako. Gusto ko lang siyang tumahimik, tumigil sa paksigaw. Pumunta ako sa botika, nakpanggap na may insomnia. Nakakuha akong sleeping pills. Nang gabing iyon, hinalo ko iyon sa inumin niya. Sinabi kong bitamina. Gusto ko lang siyang kumalma. Wala akong ibang iniisip. Matalim na tumitik si Reyes. Pero pagkatapos niyang makatulog, ano ang ginawa mo? Natahimik si Arturo. Gumalaw ang kanyang ngalabi ngunit walang lumabas na tunog. Humihingal siya. Ipinikit niya ang kanyang mata. Sinusubukang itaboy ang imaheng lumilitaw. Matagal akong nakaupo sa sala. Sa isip ko, puro mukha ni Angela, ang pangakong binitiwan ko. Pakiramdam ko wala ng ibang paraan. Naalala ko lang na masyadong malakas ang pagdiin ng aking makamay. Pagkatapos noon, tahimik na.
Nakakatakot na katahimikan. Ang huling nga salita ay lumabas ng pautal-utal na parang natatakot si Arturong marinig ito mismo. Bumalik sa katahimikan ang silit, tanging ang tunog ng tiktak ng orasan. Yumuko si Reyes ng bahagya. Arturo, iyon ang huling gabi na buhay si Liza. Alam mo iyan, at ngayon, ikaw lang ang makakapapaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Huwag mong hayaang lumaki si Junior nang hindi alam ang katotohanan. May karapatan ang anak mong malaman. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, nanginig si Arturo, tumulo ang kanyang ngaluha. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nang inginig ang nga balikat, pinipigilan ang nga hikbi. Gusto ko lang isara ang isang lumang kabanata sa buhay ko. Gusto kong makaroon ng bagong buhay kasama si Angela. Pero hindi umalis si Liza. Masyado siyang matigas. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hindi na siya nakpatuloy. Nawala ang kanyang boses, nalunod sa mga hikbi. Tumingin si Reyes sa orasan sa dingding at tumayo. Sapat na para sa gabing ito. Hindi na kita pipilitin pa. Bukas, mag-usap tayo ulit. Tandaan mo, Arturo, habang mas matagal kang nananahimik, mas lalong bibigat ang pasanin mo. Hindi sumagot si Arturo. Nakaupo siyang nakayuko, basang luha ang muka, nakatakip ang kamay sa mata. Mula sa likod ng one-way mirror, pinanot siya ni Reyes bago lumabas ng silit. Alam niya ngayong gabi, kalahati na ang maskara ni Arturo ang natanggal. Ang natitira ay naghihintay na lamang ang panahon upang tuluyang gumuho. Ang umaga sa Angeles City ay nababalutan pa rin ang makapal na ulap. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ang mamasa-masang hangin. Basa ang nga kalsada, tumutulo ang tubig mula sa mga dahon ng puno. Sa istasyon ng pulisya, ang interrogation room ay tila mas tahimik. Nakaupo si Arturo de la Cruz nang may lupaypay na katawan. Gusot ang mukha, namumukto ang mata, walang natirang bakas ang pagiging mayabang. Tanging isang lalaking wala ng lakas. Pumasok si Major Reyes kasama si Sargento Joey. Ngayon, hindi siya nagdala ang folder na puno ang dokumento. Umupo lamang siya, tinitigan si Arturo ng walang imik. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpahirap sa pahinga ni Arturo hanggang sa wakas ay nagsalita siya. Hepe, hindi ko na kaya, basak ang kanyang boses, sasabihin ko na ang lahat. Tumango si Reyes. Isang senyales na magpatuloy siya. Nang gabing iyon, pagkatapos ang aming pag-away, wala na talaga akong mapuntahan. Naghihintay sa akin si Angela. Nanggako akong papakasalan siya. Pero hindi pumayag si Liza na makipag-iwalay. Nagbanta na ipapahiya niya ako. Sa isip ko, gulong-gulo na ako. Pumunta ako sa botika, nagpanggap na may insomnia. Nakakuha akong sleeping pills. Hinalo ko iyon sa orange yuitse, sinabi kong vitamina. Naniwala si Liza. Ininom niya iyon. Hindi nagtagal, nanlabo ang kanyang mamata, nanghina ang katawan, at pagkatapos ay nakahiga na siyang walang kibo sa kama. Huminto si Arturo, tinakpan ang kanyang muka, nanginginig ang kanyang boses. Matagal akong nakaupo sa sala, naririnig ang tunog ng orasan na may halong tunog ng ulan sa bubong. Sa isip ko, isa lang ang bagay. Kung buhay pa si Liza, lahat ng pangako ko kay Angela ay masisira. Pakiramdam ko wala akong pagpipilian. Lumapit ako at dinaganan ko siya hanggang sa hindi na siya gumalaw. Pagkatapos nun, napakatahimik, nakakatakot na katahimikan. Napalunok si Sargento Joey, tensyonado ang kanyang mukha. Ngunit si Reyes ay nanatiling kalmado, hinahayaan si Arturong magpatuloy sa kanyang kwento. Natakot ako pero may kakaibang pakiramdam ang ginhawa na parang nawala ang isang pabigat. Sandali lang. Pagkatapos bumuhos ang takot. Naisip ko kung paano ko siya itatapon. Masyadong mapanganib kung ililibing ko siya. Baka may makakita. Kung itatapon sa ilog, madaling mahanap. Naglakat-lakat ako at pagkatapos ay napatingin ako sa meat grinder sa dirty kitchen. Ang makinang iyon na binili ko dati na may dahilan na magnenegosyo ako. Nang gabing iyon, ang makina na iyon ay tila naging sagot. Yumuko si Arturo ng malalim. Ginulo ang kanyang buhok. Kinalatkat ko ang katawan ni Liza papunta sa banyo. Madulas ang sahig. Binuhusan ko ito ang panlinis ang banyo paulit-ulit.
Ang amoy ng kemikal ay tumatago sa ilong ko. Ginawa ko ang isang bagay na kahit ako ay hindi maisip para lang walang matira. Pagkatapos, dinala ko ito sa makina. Nang gabing iyon, ang ugong ng makina ay matagal, humahalo sa tunog ng ulan sa labas. Sigurado akong hindi narinig ng mga kapitbahay. Huminto siya, hirap huminga, tumutulo ang mga luha. Ang ugong ng makinang iyon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga hanggang ngayon. Ang ugong nito ay parang isang bangungot na hindi natatapos. Akala ko noon, dahil sa lakas ang ulan, magiging ligtas ang lahat. Nakamali ako. Humihingal siya. Pagkatapos, sinalo ko ang galikido sa isang timba. Hinalo ko ito sa tubig at paunti-unting ibinuhos sa inidoro. Paulit-ulit kong pinindot ang flash. Umaasang lahat ay matatangay. Ginugol ko ang buong araw para lang gawin iyon. Pagkatapos kinuskos ko ang banyo ang matapang na panlinis, nilinis ang makina ng paulit-ulit. Masakit ang ilong ko, masakit ang nga mata ko, pero nagpatuloy ako. Sigurado akong walang natira. Hinampas ni Arturo ang mesa gamit ang kanyang kamay. Paos ang kanyang boses. Kinuha ko pa nga ang ilang damit ni Liza, inilagay sa isang bag at itinapon sa isang basurahan na malayo sa bahay. Gusto kong maniwala ang nga tao na tumakas siya. Sigurado talaga akong perpekto ang plano ko. Walang bangkay, walang ebidensya. Akala ko tapos na ang lahat. Tumingin siya kay Reyes, namumula ang nga mata. Pero may isang bagay akong nakalimutan, ang katotohanan ay hindi mabubura. Kahit linisin ko, kahit buhusan ko, kahit itago ko, ang nga bakas ay nananatili. DNA, dugo, buto lahat iyon ay nagsasalita pa rin. At ngayon, lahat ng iyon ay sumasaka sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Reyes. Tinawag mo iyang solusyon. Pero tingnan mo ang resulta nito, Arturo. Nawalan kang asawa. Nawalan kang kalayaan. At si Junior ay nawalan ng ama at ina. Lahat para sa isang babae na hindi pa sigurado kung hihintayin ka habang nagbabayad ka sa iyong kasalanan. Humagulgol si Arturo. Basa ang luha ang mukha. Tanga ako. Nabulak akong pagnanasa, nalinlang nga pangakong walang laman. Pinagtaksilan ko si Liza, ang babaeng tapat na nanatili sa tabi ko. Sinira ko si Junior, ang sarili kong anak. Akala ko makakatakas ako sa problema sa ganitong paraan, pero sinira ko pala ang lahat. Mabigat ang kapaligiran sa silid. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Arturo ay parang isang pabigat na bumaksak sa sahig. Tumayo si Reyes, matagal siyang tinitigan. Sa iyong pagamin, ang prosesong ito ay magpapatuloy sa korte. Makakatanggap ka ang karampatang parusa. Pero kahit papaano, ngayon, malinaw na ang katotohanan at si Junior, balang araw, malalaman niyang hindi siya iniwan kanyang ina, malalaman niyang minahal siya, kahit na pinagtaksilan ang sarili niyang ama. Tumango si Arturo, nanginginig ang katawan. Wala ng pagtanggi. Ang pader ang kasinungalingan na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Sa labas, nagsimulang umambon muli. Ang patak nga, ulan na bumabagsak ng marahan ay tila ang langit nga Angeles City na umiyak kasabay nga pag-amin na kabibikas lamang. Ilang araw matapos ang pag-amin ni Arturo, isang malaking truck mula sa munisipyo ng Angeles City ang huminto sa harap ng dating ang grandeng 3 palapak na bahay. Maaga pa at may hamok pa rin, ang ulan kagabi ay nag-iwan ang putik at malamig na hangin. Ang mga residente sa lugar ay lumabas upang manut mula sa malayo. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba ay tahimik lamang na nakatayo na may malungkot na ekspresyon. Ang bahay na dating ipinakmamalaki ng komunidad ay naging simbolo na ngayon ng isang kakilakilabot na pangyayari. Bumaba ang sokotim na may kumpletong kagamitan. Nakasuot sila ang makapal na maskara, guwantes na goma at matataas na bota. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila sa sandaling buksan ang takip ng Poso Negro sa likod bahay. Umakyat ang makapal na singaw na nagtulak sa ilan na itaas ang kanilang manggas upang takpan ang kanilang ilong. Isang teknisyan ang napaatras pa ang ilang hakbang upang pigilan ang pagduduwal. Ang trabaho natin ngayon ay hindi madali. Sabi nga isang forensic expert, ang boses ay muffled dahil sa maskara. Kailangan nating magingat sa bawat piraso, kahit gaano kalit, ay maaring maging ebidensya. Isang malaking tubo ang ibinaba sa Poso Negro. Nagsimulang umandar ang vacuum pump.
umuugong habang hinihigop ang malapot na likido mula sa ilalim ng lupa. Ang malakas na tunog ay humalo sa masangsang na amoy na napakatindi na halos hindi na makahinga sa paligid. Ang likidong hinihigop ay idadaan sa isang malaking metal na salaan kung saan susuriin itong natauhan ng detalyado bawat timba. Sa simula, makaraniwang dumi lamang ang natakpuan. Ngunit ilang minuto ang lumipas, may nahuli ang salaan na kakaiba. Lumitaw ang maliliit na piraso ng puting matigas na bagay. Ginamit ng isang teknisyan ang isang tiyani upang kunin ito. Inilagay sa isang sterile na lalagyan. Piraso ng buto, mahina niyang sabi. Si Major Reyes na nakatayo sa di kalayuan ay bumuntong hininga ng malalim. Kahit na inaasahan na niya ito, ang makita ito mismo ay nakakaapekto pa rin sa kanya. Tumingin siya sa direksyon ng gate kung saan ang residente ay sumisilip na may pakabigla. Ang ilan ay nakatakip ang kamay sa bibig, ang iba ay umatras habang umiling na parang ayaw maniwala. Nakpatuloy sa pag-andar ang makina. Ngayon, may isang kulay itim na bagay na hindi malinaw ang hugis ang lumabas. Agad itong inihiwalay ngang matawan at inilagay sa isa pang lalagyan. Pirasong malambot na tissue. Maikli niyang sabi. Ang mukhang ng teknisyan ay nanatiling matigas. Malinaw na sinusubukan nilang pigilan ang pagkasuklam at ang mabigat na responsibilidad. Lumipas ang oras, hindi pa tapos ang proseso. Lalong tumindi ang amoy. Ang ilang tauhan ay kailangang makpalitan upang lumabas at huminga ng sariwang hangin bago bumalik. Ngunit hindi maaring tumigil ang trabaho. Alam nilang sa lupeng kadiliman ang Poso Negro, nagtatago ang katotohanang sinubukang itago. Malapit na ang tanghali, may nahuli na naman ang salaan. Ngayon, mas marami ito. Isang grupo nga maliliit na piraso nga buto na may halong manipis na piraso nga tela na kupas na ang kulay. Dahan-dahan itong itinaas ang isang eksperto, sinuri sa ilalim nga sikat nga araw. Parang piraso ang damit ito, sabi niya. Kupas na ang kulay. Maring isang pambahay na damit. Lumingon si Reyes kay Aling Celia na nakatayo sa malayo. Inaalalayan ngisang kamag-anak. Kahit na pinakiusapan siyang mahintay sa bahay, nakpumilit siyang sumama. Nang marinig ang salitang pambahay na damit, agad na nanlabo ang kanyang nga mata. Sa mahinang boses, sinabi niya, mahilig si Liza magsuot ng ganyang damit sa bahay. Mapusyaw na asul simple. Nanginig ang kanyang katawan at ang kamag-anak sa tabi niya ay mabilis siyang niyakap para hindi siya matumba. Lumapit si Reyes sandali, yumuko bilang pagalang. Nay, lahat po ito ay itatala namin. Ang katotohanan ay hindi na maitatago pa. Ipagdasal niyo na lang po na matapos namin ang trabahong ito ng maayos. Tumango lamang si Aling Celia. Tumutulo ang ngaluha ng walang tunog. Dapit hapon, nagsimulang umambon muli. Sa wakas, natapos ang trabaho. Mula sa Poso Negro, nakakolekta ang team ang dos-dos ng piraso ang buto, nga piraso ang malambot na tissue, ilang hibla ang mahabang itim na buhok, at mga piraso ang tela na pinaniniwala ang pambahay na damit. Lahat ay maingat na inimpake, nilagyan ng label, at inilagay sa isang espesyal na container na selyado. Ang likod bahay ngayon ay puno ng putik at nga bakas ng trabaho. Nananatili pa rin ang masangsang na amoy, ngunit sa likod ang lahat ang iyon, nakaramdam ang ginhawa ang investigation team. Ang siyentipikong ebidensya ngayon ay hindi lamang ang pag-amin ni Arturo kundi pati na rin ang pisikal na labi na nagpapatunay sa sinapit ni Liza. Nang gabing iyon sa istasyon ng pulisya, tiningnan ni Reyes ang listahan ng ebidensyang naitala, mga piraso ang buto, hibla ang buhok, piraso ang tela, tissue. Bawat salita sa papel na iyon ay napakabigat. Isinara niya ang folder ng dahan-dahan at sinabi kay Joey na nakaupo sa tabi niya, kaano man kahusay subukang burahin ang isang tao ang gabakas, ang katotohanan ay laging nakakahanap ang paraan. Tumango si Joey, seryoso ang mukha. Hepe, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa itong isang asawa sa kanyang sariling asawa. Tumingin si Reyes sa labas ng bintana, nakikita ang manipis na ulan na tumutulo sa salamin. Ang kanyang boses ay kalmado at mabigat. Iyan ang madilim na bahagi ng puso ng tao, Joey. Ang pag-ibig ay nagiging pagnanasa. Kapag ang katapatan ay nagiging pabigat, ang tao ay maaring maging demonyo. At ang pinakamasaklap,
ang biktima ay ang taong dapat nating pinoprotektahan ng husto. Sa labas, ang nga ilaw sa kalsadang Angeles City ay malabong nagnining sa gitna ng ulan. At sa loob ng istasyon ng pulisya, ang katotohanan ay lalong nagiging malinaw kahit na ang natitira ay isang malalim na sugat para sa lahat ng naiwan ng hapong iyon. Ang conference room sa loob ng istasyon ng pulisya Angeles City ay tila masikip kahit na gumagana ang aircon. Ang mahabang mesa sa gitna ay puno nga folder nga kaso, matransparent na ebidensyang bak na naglalaman ng nga pirasong nga buto, mahiblang item na buhok, mapirasong nga kupas na pambahay na damit at mga ulat mula sa laboratorio na may pirma na. Lahat ay mayos na inilatak na parang matahimik na saksi na naghihintay kanilang pagkakataong magsalita. Dinala si Arturo de la Cruz, nakaposas ang kanyang nga kamay. Umingit ang bakal na kadena sa bawat hakbang niya. Umingit ang bakal na upuan ng umupo siya. Bumaksak ang kanyang katawan. Maputla ang kanyang mukha, namumukto ang nga mata, mabigat ang pahinga, na parang bawat pahinga ay nagdaragdag ng pabigat sa kanyang dibdib. Nakaupo si Major Reyes sa tapat. Binuksan niya ang isang makapal na folder at itinuro ang mga ebidensya isa-isa nang may kahinahunan. Arturo, lahat ng ito ay resultang ng trabaho ng Soko Team. Nga pirasong buto mula sa Poso Negro, mahiblang buhok na tumutugma kay Liza, mga pirasong pambahay na damit na naalalang nanay niya, at ang resultang ng DNA na hindi matitinak. Lahat ng ito ay hindi kwento, kundi katotohanang magsasabi sa korte. Yumuko si Arturo. Bumaksak ang kanyang balikat. Ang kanyang nakaposas na kamay ay nanginginig. Ang daliri ay kumakapit sa gilid ng mesa na parang nahahanap ng mahahawakan. Hindi na siya tumanggi, ngunit ang kahihiyan ay pumipigil sa kanya na itaas ang kanyang ulo. Isinara ni Reyes ang folder ng may malakas na tunog. Ngayon, hindi lang kami ang nakikinig. Mayroong isang taong karapat-dapat na marinig ito mula mismo sa iyong bibig. Bumukas ang pinto ng silid. Isang babaeng pulis ang pumasok, inaalalayan si Aling Celia. Ang matandang babay ay nakaswot nga itim na belo. Nanginginig ang kanyang hakbang, ngunit matatak ang tingin. Agad na nagbago ang kapaligiran sa silid. Lahat ng tingin ay yumuko bilang pagalang habang siya ay naglalakad patungo sa isang upuan sa sulok. Itinaas ni Arturo ang kanyang ulo sandali. Sa sandaling makita niya ang mukha ng kanyang biyenan. Agad na nanlabo ang kanyang mata. Mabilis siyang yumuko ulit, nanginginig ang labi. Binigyan ni Reyes ang pagkakataon si Arturo. Tingnan mo si Aling Celia. Sabihin mo sa kanya kung ano ang ginawa mo sa kanyang anak. Nanahimik ang silid, tanging ang mabibigat na pahinga ang naririnig. Sa wakas, nagsalita si Arturo. Basak ang kanyang boses. Nay, sinira ko po ang lahat ng gabing iyon. Ako po ang dahilan kung bakit hindi na nagising si Liza. Hindi ko po siya inalagaan, bakus ay ako pa ang kumuha ng kanyang buhay. Nabulak po ako. Nakamali po ako. Nay, humigbi si Aling Celia, ngunit ang kanyang mata ay nanatiling nakatitik kay Arturo. Anong mali ang ginawa ang anak ko sa'yo? Mula pagkabata, pinalaki ko siya ng may pagmamahal. Nakita ko siyang tumawa noong natututo siyang maglakad. Nagbibisikleta akong luma para ihatid siya sa eskwela. Inalagaan ko siya hanggang sa maging ina siya. At ngayon, kailangan kong makita ang ganitong sinapit niya sa iyong kamay. Nanginig si Arturo. Tumulo ang kanyang luha sa mesa. Hindi po ako karapat-dapat tawaging manugang. Nabulag akong pagnanasa, nalinlang ang pangakong akala ko'y kaligayahan. Pinili ko ang madilim na landas. At ngayon, ang kaya ko lang gawin ay tanggapin ang aking kaparusahan. Lalong lumakas ang iyak ni Aling Celia. Nanginginig ang kanyang katawan. Niyakap siyang kamag-anak sa tabi niya. Ngunit sa likod ng higbi, sumabog ang kanyang galit. Hindi mo lang kinuha ang buhay ng anak ko, Arturo. Kinuha mo rin ang kinabukasan ng apo ko. Naging ulila si Junior dahil sayo. Paano ko siya sasagutin kung isang araw ay itanong niya kung nasaan ang kanyang ina? Ang pangalang Junior ay nakpatigil kay Arturo. Hindi na niya kinaya. Lumuhod siya sa sahig kahit na nakaposas pa. Malakas na nanginginig ang kanyang balikat. Alam ko po, Nay, sinira ko ang buhay nga sarili kong anak. Gabi-gabi naririnig ko ang kanyang iyak sa aking isipan. Hindi po ako karapat-dapat tawaging ama.
Ang opisyal sa sulok ay hindi mapakali. Isa sa kanila ay yumuko, ipinikit ang mata sandali. Hindi kayang tingnan ang eksena sa kanyang harapan. Nanahimik ang kapaligiran, tanging ang hikbi. Sa wakas ay nagsalita si Reyes. Arturo, ang batas at ang korte ang husga sayo. Pero bago iyon, may isang pasanin kang dadalhin habang buhay. Ang mukhang isang inang nawalan nga anak at ang matang iyong apo na balang araw ay hihinging kasagutan. Ang pasanin na iyon ay hindi kailanman mawawala kahit na pagkatapos mong pagbayaran ang iyong kasalanan. Yumuko si Arturo ng malalim, basang luha ang sahig. Tinatanggap ko po. Kahit ano pa ang parusa, hindi ako lalaban. Hinihiling ko lang po, alagaan niyo si Junior. Huwag niyo siyang hayaang lumaki na kulang sa pagmamahal. Tinitigan ni Aling Celia ang kanyang manugang, puno nga luha ang nga mata. Alagaan ko ang apo ko ng buong buhay ko. Pero tandaan mo, Arturo, sa tuwing titingnan ko ang mukha niya, lagi kong maalala na ang kanyang ina ay namatay sa iyong kamay. Iyan ang parusang mas mabigat kaysa sa anumang hatol ng korte. Humagulgol si Arturo. Lupaypay ang kanyang katawan sa sahig. Walang natirang depensa, walang natirang maskara, tanging isang lalaking wasak dahil sa sariling kasalanan. Dahan-dahang isinara ni Reyes ang folder ng ebidensya. Sapat na, malinaw na ang lahat. Mula rito, hahayaan na natin ang batas na magpasya. Bumalik sa katahimikan ang silid. Ang mahinang hikbi ni Aling Celia ay humalo sa pigil na iyak ni Arturo. Sa labas ang bintana, nagsimulang umambon muli na parang ang langit ng Angeles City ay isang tahimik na saksi sa pinakamasakit na paghaharap na ito. Ilang linggo matapos ang huling paghaharap, ang Angeles City ay nanatiling magulo. Ang pangalan ni Arturo de la Cruz ay hindi nakilala bilang isang matagumpay na kontratista, kundi bilang isang suspek sa brutal na pagpatay sa kanyang sariling asawa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kaso. Lumabas sa mga lokal na pahayagan hanggang sa mapambansang programa sa telebisyon. Mula sa mga kapian hanggang sa mga salang nga bahay, ang kwento ni Arturo ay hindi nawawala. Sa istasyon nga pulisya, sa wakas ay natapos ang makapal na daan-daang pahinang case file. Ang forensic evidence, ulat mula sa laboratorio, ang kumpletong pag-amin ni Arturo, hanggang sa mga testimonya ng mga saksi ay maayos na pinagsama-sama. Sinuri muli ni Major Reyes ang file bago ito ibigay sa piskal. Dumaan ang kanyang kamay sa bawat pahina, tinitiyak na walang butas na maaring gamitin sa paglaban. Bawat detalye ay dapat mahigpit. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa hustisya para kay Liza, mahina niyang sabi. Tumango ng seryoso si Sargento Joey na nasa tabi niya. Huwag po kayong mag-alala, hepe. Kumpleto lahat. Sinabi pa ngang Sokotim na ito ang pinakadetalyadong file na nagawa nila. Nang formal na ipinasa ang file sa tanggapan ng piskal, nanahimik ang kapaligiran sa istasyon. Alam nga opisyal na katatapos lang nilang isara ang isang malaking kabanata, kahit na ang susunod na kabanata ang paglilitis sa korte ay mas mabigat at mas tututukan. Samantala, ang bahay nga pamilya ni Liza sa labas nga lunsot ay puno pa rin ng kalungkutan. Madalas umupo si Aling Celia sa beranda tuwing hapon. Nakatitik sa walang laman na kalsada na may pagot na mga mata. Minsan, karga niya ang malit na si Junior na madalas magtanong ng walang muwang, Lola, kailan po babalik si Mama? Ang tanong na iyon ay tumutusok sa kanyang puso ng mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ang kaya lang niyang gawin ay yakapin ng mahigpit ang kanyang apo, sinusubukang ibigay ang doble ang pagmamahal kahit na ang sarili niyang puso ay wasak. Ang kamag-anak at kapitbahay ay palaging dumadalaw, nagdadala ng pagkain, nagdarasal at sinusubukang mag-alif. Ngunit sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Arturo, ang kanilang nga mukha ay nagiging malungkot. Hindi ka panipaniwala na ang isang taong tulad niya ay maaring maging ganito kasama, bulong ang isang kapitbahay. Malaking bahay, maraming ari-arian, pero may team ang budi. Ang reputasyon ni Arturo ay gumuho. Ang nga proyektong dati niyang ipinagmamalaki ay inabandona. Ang nga kasosyo sa negosyo ay lumayo. Kahit ang kanyang dating empleyado ay hirap maniwala na ang kanilang amo ay maaring gumawa ang ganito kalupit na krimen. Sa bilangguan ginugol ni Arturo ang bawat araw na may walang laman ng mata.
Ang masikip na selda na may mamasa-masang pader ay naging kanyang mundo. Isang malabong ilaw eng fluorescent ang nakasabit sa itaas, minsan ay kumukurap na parang mamamatay na. Ang manipis na banik sa sulok ay bihirang gamitin dahil madalas siyang nakupo na tulala sa malamig na sahig. Ang amoy ng kulop na may halong amoy ng kalawang mula sa mga rehas ay lalong nakpapadilim sa kapaligiran. Minsan, naririnig niya ang tunok nga daga na tumatakbo sa likod ng pader, nagdaragdag sa pakiramdam ng pag-isa. Gabi-gabi, nagigaysing siya dahil sa mga imahe ang mukha ni Liza at ang iyak ni Junior. Ang ugong ng meat grinder na akala niya ay nawala na, ay bumabalik upang multuhin siya, humahalo sa alinggaw nga posas na nananatili sa kanyang pakiramdam. Tinitingnan siya ang ibang mga preso ng may pag-usisa. Ang ilan ay nanunuya, ang ilan ay sadyang nakbubulungan ng malakas, tinatawag siyang asawang mamamatay tao. Ang kaya lang gawin ni Arturo ay yumuko, takpan ang kanyang mga tainga, nararamdaman na tinanggihan na siyang mundo. Sa labas eng pader eng bilangguan, patuloy na pinag-usapan eng lipunan sa Angeles City ang kaso. Sa mga kapihan sa tabi ang kalsada, malakas ang mga kritisismo, nakahalo-halo sa pagitan ang galit, awa at pagninilay. Sabi nila, umamin daw sa lahat. Sabi nga isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isipin mo, napakasama sa sariling asawa. Kawawa ang anak niya, 5 taon pa lang, ulila na. Dagdag ng isang may bahay. Ngunit mayroon ding ganak sa salita ng mas malalim. Iyan ang aral. Ang pagnanasa at pera, nakakabulak talaga. Kung hindi marunong makontrol, kahit isang mainit na pamilya ay masisira. Ang kaso ay unti-unting naging isang bagay na nagbigay daan sa lipunan na magnilay. Hindi lamang isang sismis, kundi isang matinding babala na ang pagkawasak ng isang pamilya ay madalas na nagsisimula sa pagiging makasarili na itinuturing na maliit na bagay. Marami ang nagsimulang bumalik sa pag-alaga ang kanilang pamilya ng tahimik na tatakot na madulas sa parehong landas. Si Reyes mismo, kahit natapos na ang kanyang trabaho, ay madalas pa ring nakakaramdam ang bigat. Sa gabi, nakaupo siya sa kanyang malabong opisina, nakatitik sa larawan ni Liza na nakadikit pa rin sa caseboard. Ang mukhang dalaga ay simpleng nakangiti, na parang hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magtatapos ng ganito kalungkot. Sana'y nasa mabuting kalagayan ka, Liza, mahina niyang bulong. Ang aming misyon ay hindi pa tapos. Sisiguraduhin naming mangyayari talaga ang hustisya. Pumasok si Sargento Joey na may dalang isang tasang mainit na kape at sinabing, Hepe, itinagda ng piskal ang petsa ng paglilitis. Tatawagin tayo bilang pangunahing testigo. Tiningnan ni Reyes ang tasa ng kape sandali bago, lumingon pabalik sa larawan ni Liza. Ang kanyang mata ay matatak, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Handa ako. Hindi lang tayo magdadala ng case file. Dadalhin natin ang isang boses na pinatahimik para marinig ang korte. Sa maliit na bahay, pinapatulog ni Aling Celia si Junior. Yakap ng bata ang isang maliit na manika na alaala ang kanyang ina mahimbing na natutulog. Matagal na tinitigan ng lola ang kanyang apo. Tumutulo ang ngaluhan ng walang tuno. Mahaba pa ang buhay mo. Anak, bulong niya. Alagaan ka ni lola kahit wala ng nanay at tatay. Sana'y lumaki kang matatak. Hindi dahil sa mga sugat, kundi dahil sa pagmamahal na natitira. Nang gabing iyon, bumalik muli ang ulan. Pumabasa sa mga kalsada Angeles City. Ang patakong ulan na dahan-dahang pumabagsak sa mga bubong ay parang ang langit mismo ay nakikisa sa pagdarasal na ang katotohanan ay makatanggap ng hatol. Kahit na ang sugat na naiwan ay maaring hindi na kailanman gumaling. Dumating ang araw ang paglilitis na hinihintay. Mula pa ang umaga, ang paligid ang Regional Trial Court ng Angeles City ay puno ang tao. Mga pulis ang nakbabantay sa mga gate habang inihahanda ang mamamahayak ang kanilang kamera, mikropono at tripod. Nagsisiksikan ang tao sa labas ng gate. Ang ilan ay gustong manut mismo. Ang ilan ay gusto lamang malaman ang pinakabagong balita. Ang kaso ni Arturo de la Cruz ay nakakuha ang atensyon ng buong bansa at lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa puting gusaling iyon. Sa loob ng pangunahing courtroom,
Ramdam ang tensyon mula pa sa simula. Umingit ang nga kahoy na upuan habang nagsisiksikan ang nga tao. Mainit ang hangin na may halong amoy nga kulob kahit na umiikot ang nga ventilador sa kisame. Sa harapan, ang presiding judge ay nakaupo sa mataas na upuan na may hawak na gavel kasama ang dalawa pang associate judges. Handa ang piskal na may makapal na case file habang sa kabilang panik ang defense team ay nakaupo kasama si Arturo. Si Arturo ay nakasuot na orange na uniforme ng preso, magulo ang buhok, maputla ang mukha, malalim ang nga mata. Nakaupo siyang naninigas, ang nga kamay na pansamantalang tinanggalan ang posas ay nakakapit sa gilid ng mesa, nanginginig ang nga daliri. Minsan, humihinga siya ng malalim na parang sinusubukang pasanin ang mundong gumuguho sa kanyang paligid. 3 beses na pinukpok ang gavel. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban sa akusadong si Arturo de la Cruz ay binubuksan na. Ang boses ng hukom ay umalingaw-ngaw, nagpatahimik sa buong silid. Tumayo ang piskal, binuksan ang folder, at sinimulang basahin ang sakdal sa isang malakas at malinaw na boses. Mahaba niyang isinalaysay ang pagkakasunod-sunod nga pangyayari mula sa pagbili ng sleeping pills, ang nga pag-away sa pamilya hanggang sa paraan na ginamit nga akusado upang alisin ang nga bakas. Ang ginawa ng akusado ay nasa saklawan NG Revised Penal Code, Article 248, bilang pagpatay na may treachery at evident premeditation. Hindi lamang kinuha nga akusado ang buhay ng kanyang asawa, si Ginang Liza de la Cruz, kundi sinubukan din niyang planuhin na pagtakpan ang kanyang krimen sa isang malupit at hindi makartaong paraan. Bawat salitang lumabas sa bibig ng piskal ay mabigat na parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa mesa. Yumuko si Arturo ng malalim, hindi kayang salubungin ang tingin ng sinuman. Ang nga taong dumalo sa paglilitis ay napigil ang kanilang hininga. Ang ilang babae ay tinakpan ang kanilang bibig. Ang ilang lalaki ay humigpit ang kamao sa kanilang kandungan. Sumunod na tinawag ang forensic expert. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang nga natuklasan nga nilang team. Nga pirasong buto na tumutukma, buhok na tumutukma kay Liza, at nga pirasong gampambahay na damit na kinilalang nga pamilyang biktima. Ipinakita sa projector screen ang nga litrato mula sa laboratorio. Nanahimik ang buong silid. Tanging ang tiktaang orasan sa dingding ang malinaw na naririnig. Pagkatapos nun, si Major Reyes ay tinawag bilang testigo. Tumayo siya ng tuwid sa kanyang maayos na uniforme, matatak ang kanyang boses. Ikinuwento niya kung paano nagsimula ang investigasyon mula sa isang ulat na nawawalang tao, lumawak sa pagsisiyasat sa bahay, hanggang sa wakas ay natakpuan ang ebidensya na direktang tumuturo kay Arturo. Wala po kaming duda, Your Honor, na ang akusado ang gumawa nito. Lahat ang ebidensya ay makakatugma. Walang ibang sitwasyon maliban sa sinadyang pakuhang akusado sa buhay ng kanyang asawa pagdidiin niya. Sumuliap si Arturo kay Reyes sandali, ngunit mabilis na umiwas nga tingin. Ang malamig na tingin nga investigador na iyon ay masyadong mabigat para tiisin. Nang turna ang defense team, sinubukan nilang baguhin ang kapaligiran. Tumayo ang isang abogado at nagsalita sa isang mas malumanay na boses. Your Honor, hindi namin itinatanggi ang nangyari, ngunit hinihiling namin sa korte na isaalang-alang na ang akusado ay nasa ilalim ng matinding emosyonal na pressure. Pakiramdam niya ay natrap siya, wala nang mapuntahan, hanggang sa wakas ay hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Hindi ito isang gawaing pinlano ng maingat, kundi isang maling desisyon sa sandali ang matinding emosyon. Dati dagdag ng isa pang abogado, si Arturo ay kilala bilang isang mapagmahal na ama, isang asawang masipag magtrabaho para sa pamilya. Kilala siya sa komunidad bilang isang palakaibigang tao. Hinihiling namin sa korte na isaalang-alang ang bagay na ito bilang background ng akusado. Nakamali ang akusado ngunit siya rin ay isang taong nakamali sa isang sandali. Bahagyang nakbago ang kapaligiran. Ang ilan sa mga manonod ay tila nakisip, kahit na mas marami pa rin ang may galit na mukha. Mabilis na tumayo muli ang piskal. Malakas at mabigat ang kanyang boses. Ang akusado ay bumili ang sleeping pills ilang araw bago ang insidente. Gumawa siyang isang sitwasyon upang makmukhang tumakas ang biktima. Nilinis niya ang crime scene gamit ang mga kemikal at sinubukan pa ngang itapon ang ebidensya sa Poso Negro.
Lahat ng ito ay nagpapakita ng malinaw na pagpaplano. Hindi ito isang emosyon sa isang sandali, kundi isang pinag-isipang krimen na may kalkulasyon. Bumalik sa pagbubulungan ng publiko. Ang ilan ay umiling. Ang ilan ay hinahampas ang kahoy na mesa sa galit. Hindi mapapatawad. Bulong ng isang tao mula sa laikot. Nang tawagin si Aling Celia sa witness stand, naging emosyonal ang kapaligiran. Ang matandang babae ay nakasuot nga itim na belo, pagod ngunit matatak ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Kilala ko ang anak ko, si Liza." Hindi siya tatakas sa bahay, lalo na't iwan ang kanyang anak. Pinatay siya ang taong dapat sanang nagpoprotekta sa kanya. Hinihiling ko sa korte na ibigay ang hustisya sa aking anak. Tumulo ang kanyang naluha, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang katawan. Marami sa silid ang humikbi kasama niya. Isang hukom ang yumuko pa upang itago ang kanyang naapektuhang mukha. Sa wakas, binigyan ng pagkakataon si Arturo na magsalita. Tumayo siya ng dahan-dahan, maputla ang mukha, paos ang boses, "Your Honor, wala na po akong may tatanggi, nakamali akong malaki. Naging tanga ako. Natrap ako sa pagnanasa at emga pangakong walang laman. Akala ko malulutas ko ang problema sa ganong paraan, pero sinira ko pala ang lahat. Sinira ko ang sarili kong pamilya. Kahit ano pa ang hatol ang korte, tatanggapin ko." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa courtroom pagkatapos ang pag-eming iyon. Pinukpok nga Presiding Judge ang gavel. Ipagpapaliban ang korte ang paglilitis sa susunod na linggo para pakinggan ang closing arguments ng piskal at ang depensa. Sa sandaling inilabas si Arturo, sunod-sunod ang flash ng nga kamera, sumigaw ang nga tao sa labas. Ang ilan ay nakmumura, ang ilan ay malamig lamang na nakatingin. "Bitayin yan," sigaw nga isang tao. Humigbi si Aling Celia sa kanyang upuan, yakap nga mga kamag-anak. Nang araw na iyon, ang Angeles City ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Hindi dahil sa kaunlaran o magandang balita, kundi dahil sa isang trahedya sa pamilya na naging isang malaking paglilitis. Lahat ngayon ay naghihintay, nag-aabang kung ano ang magiging hatol ng korte sa susunod na pagdinig. Isang linggo ang lumipas. Ang paligid ng Regional Trial Court ng Angeles City ay muling napuno nga tao. Mula pa noong hindi pa sumisikat ang araw, nagsimula nang magtipon ang nga tao sa harap ng gate. Nga mamahayak mula sa iba't ibang istasyon ay nahanda ang kanilang kamera at mikropono habang mahigpit na nagbabantay ang pulis upang pigilan ang pagdaksa ang tao. Ngayon ang araw na hinihintay at pinakakakabahan ang lahat. Babasahin ang piskal ang kanyang closing argument upang formal na hilingin ang parusa para kay Arturo de la Cruz. Siksikan ang pangunahing courtroom. Umingit ang kahoy na upuan habang nagsisiksikan ang tao. Mainit ang hangin na may halong amoyng kulop kahit na patuloy na umikot ang ventilador sa kisame. Sa unahan nakaupo ang pamilyang biktima. Tahimik si Aling Celia na may itim na belo, namumukto ang mukha at mamata matapos hindi makatulog buong gabi. Sa kabilang panik, nakaupo si Arturo sa kanyang orange na uniforme, magulo ang buhok, maputla ang mukha, payat ang katawan, ang kamay na pansamantalang tinanggalan ang posas ay nakakapit sa gilid ng mesa, nanginginig ang daliri. Binuksan ang hukom ang paglilitis sa pamamagitan ng tatlong pukpok ang gavel. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban sa akusadong si Arturo de la Cruz ay ipinagpapatuloy. Ang agenda ngayon ay pakinggan ang closing argument ng piskal. Tumayo ang piskal ng may matatak na tindig, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. "Your Honor at mga kagalang-galang na hukom. Matapos pakinggan ang testimonya nga saksi, suriin ang ebidensya at isaalang-alang ang pag-amin ng akusado, naniniwala ang prosecution na ang ginawa ng akusado ay ganap na nasasaklawan ang Revised Penal Code Article 248 bilang pagpatay na may treachery at evident premeditation. Bumili ang akusado ng sleeping pills bago ang insidente. Nahanda ang isang sitwasyon upang magmukhang tumakas ang biktima, nilinis ang crime scene gamit ang kemikal at sinubukang sirain ang ebidensya sa Poso Negro. Ito ay nagpapakitang malinaw na intensyon at pagpaplano. Huminto siya sandali at direktang tumingin kay Arturo na nakayuko pa rin. Ang ginawang akusado ay hindi lamang kumuha ng buhay ng biktima na kanyang sariling asawa, kundi nagdulot din ang matinding pagdurusa sa pamilya ng biktima at yumanik sa lipunan.
Ang gawaing ito ay labag sa prinsipyo na pagkatao at hindi maaring tanggapin. Nanahimik ang courtroom. Lahat ay nahihintay sa susunod na pangungusap. Dahil dito, patuloy ang piskal sa isang mabigat na boses. Hinihiling ang prosekusyon sa korte na hatulan ang parusang kamatayan ang akusadong si Arturo de la Cruz. Sa sandaling binikas ang salitang parusang kamatayan, nakagulo ang buong silid. Umingit ang kahoy na upuan. Ang ilan ay sumigaw bilang paksang-ayon, ang ilan ay nagulat at tinakpan ang kanilang bibig. Sunod-sunod ang flash ang makamera ang mamamahayak, kinukuhanan ang sandaling iyon mula sa bawat anggulo. Yumuko si Aling Celia, bumuhos ang kanyang maluha, niyakap siya ang isang kamag-anak. Ang kanyang mukha ay nakpakitang iba't ibang emosyon. May ginhawa na tila malapit na ang hustisya, ngunit mayroon ding sakit na ang buhay ng isang tao ay malapit ng magwakas. Dahan-dahang itinaas ni Arturo ang kanyang ulo, namumula ang mga mata, maikli at mabigat ang pahinga. Tumingin siya sa harapan ng walang laman. Nang bumalik sa katahimikan ang kapaligiran, turn na ang defense team na makaroon ang pagkakataon. Tumayo ang isang abogado, sinusubukang labanan ang agos na malinaw na malakas. Your Honor, hindi namin itinatanggi ang kabigatan ng ginawa ng akusado, ngunit hinihiling namin sa korte na isaalang-alang ang aspetong makataw. Una, umamin ang akusado sa kanyang kasalanan ng tapat nang hindi sinusubukang magsinungaling sa harap ng korte. Pangalawa, nagsisisi siya sa kanyang ginawa at ang pagsisising iyon ay totoo na makikita sa kanyang kilos. Pangatlo, mayroon pa siyang isang maliit na anak na lalaki na ngayon ay nawalan na ama at ina. Ang hatol na kamatayan ay katumbas ang pagsasara ang lahat ang pagkakataon na marinig ang batang iyon ang direktang pagingi ang tawad mula sa kanyang ama balang araw. Si Arturo ay nagmula sa isang simpleng pamilya, dagdag na isa pang abogado sa nanginginig na boses. Dati, kilala siya bilang isang palakaibigang tao sa komunidad, masipag magtrabaho, at walang anumang criminal record. Inihiling namin ang inyong kabaitan na isaalang-alang ang korte ang reclusion perpetua bilang isang alternatibo upang ang akusado ay maari paring pagbayaran ang kanyang kasalanan sa natitirang panahon sa likod nga rehas, hindi ang agarang pagtatapos ng kanyang buhay. Sandaling nanahimik ang silid, ngunit agad na umugong ang bulungan ng publiko. Ang ilan ay umiiling na parang hindi naniniwala. Ang ilan ay nakbubulungan sa galit. Hindi dapat bitayin. Siga ang isang tao mula sa likod na nag-udyok sa hukom na pukpukin ang gavel upang mapanatili ang kaayusan. Sa wakas, tumayo si Aling Celia kahit na hindi niya na magsalita. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak. Your Honor, ako ay isang inang nawalan ng anak. Hindi ko kayang patawarin ang kanyang ginawa. Ngunit ipinakakatiwala ko ang lahat ng desisyon sa batas. Gusto ko lamang ng hustisya para sa aking anak. Ang nga salitang iyon ay nakpayuko sa marami at nakpatahimik. Sa huli, si Arturo mismo ay binigyan ang pagkakataon na tumugon sa hiling ng piskal. Tumayo siya ng dahan-dahan, nanginginig ang katawan, paus ang boses. Your Honor, wala po akong dahilan para magdahilan. Alam kong tapos na ang buhay ko. Kung iyan ang hatol, tatanggapin ko po. Isa lang po ang hiling ko. Huwag niyo pong hayaang lumaki ang anak ko na may stigma bilang anak ng isang mamamatay tao. Sana'y lumaki siya na may pagmamahal upang hindi niya mamana ang kasalanang ginawa ko. Ang salitang iyon ay nakpatahimik muli sa courtroom. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may halong ang galit at awa. Ang ilan ay yumuko, ayaw makpakita ang reaksyon. Pinukpok ang hukom ang gavel. Ipagpapaliban nga korte ang paglilitis sa susunod na linggo para pakinggan ang closing argument na akusado at ang pagbasa na hatol. Inilabas si Arturo nang may nanginginig na mga hakbang. Bumalik sa pag-andar ang kamera ang mamamahayak, sunod-sunod ang flash sa kanyang maputlang mukha. Sa labas, naktipon ang nga tao, ang ilan ay may hawak na mga placard na may nakasulat na hustisya para kay Liza. Ang ilan ay nagsindi ang kandila at nagdasal. Ang sigaw ngalit ay humalosam nga higpi, na lalong nagpabigat sa kapaligiran ng Angeles City ng araw na iyon. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa hiling na parusang kamatayan ay puno sa mga screen ng television at social media. Lumitaw ang malalaking headline, Piskal, hiniling ang parusang kamatayan para kay Arturo de la Cruz.
Mula samga sala hingga bahay hanggang samga modernong kapihan, lahat ay pinag-usapan ang parehong bagay. Ang kapalaran isang lalaking dating iginagalang ay naghihintay na ngayon sa huling desisyon na magtatakdang lahat. Ang araw ng paglilitis ay bumalik muli. Mula pa ang umaga, ang paligid ng Regional Trial Court ng Angeles City ay siksikan nga mataw. Mga mamahayak ay nahihintay na may nakahandang nga kamera. Naktipon ang nga tao sa labas ng gate upang hintayin ang paglilitis na tinaguriang huling yukto bago ang hatol. Sa araw na iyon, si Arturo de la Cruz ay magpibigay ng kanyang sariling closing argument. Sa luping pangunahing courtroom, mabigat ang hangin. Umingit ang nakahoy na upuan sa tuwing may gumagalaw ng hindi mapakali. Ang tunok nga panulat nga mamamahayak na mabilis na nagsusulat ay naririnig sa gitna ng katahimikan. Ang nga hukom ay nakaupo ng tuwid sa kanilang mataas na upuan. Seryoso ang kanilang nga mukha. Matalim ang tingin na nakatuon sa akusado. Malamig na nakatingin ang piskal habang ang defense team ay nakaupo sa kanan na may mukhang punong ang pressure. Tumayo si Arturo mula sa kanyang upuan ng dahan-dahan. Ang kanyang katawan ay tila mas payat kaysa dati, maputla ang mukha, namumula ang mata na parang hindi natulok nga ilang araw. Mabigat ang kanyang pahinga, ngunit ngayon sinubukan niyang tumingin sa harapan. Hawak niya ang isang pirasong papel, tiningnan ito sandali at inilapak muli. Your Honor, kung maari po, hayaan ninyo akong magsalita ng hindi binabasa ito. Ang salitang ito ay magmumula sa aking puso. Nanahimik ang buong silid. Walang ubo, walang bulungan. Lahat nga mata ay nakatuon sa kanya. Huminga ng malalim si Arturo at nagsimulang magsalita sa nanginginig na boses. Nakatayo ako rito, hindi bilang isang kontratista, hindi bilang isang ama o asawa. Nakatayo ako rito bilang isang taong sumira sa sarili niyang buhay at sa buhay ng taong mahal niya. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Gusto ko lang humingi ng tawad. Lumingon siya sa direksyon ng upuan ng pamilya ang biktima, kung saan nakaupo si Aling Celia na may pagod na mukha. Nay, kinuha ko po ang inyong anak sa isang napakalupit na paraan. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin kayong nay, pero nakikiusa po akong pakinggan ninyo. Ang aking pagsisisi ay totoo. Gabi-gabi, nakikita ko ang mukha ni Liza. Naririnig ang kanyang boses at tinutusok nito ang aking puso. Alam kong hindi siya may babalik ng paginging tawad, pero hayaan ninyo akong sabihin na nagsisisi ako hanggang sa huling araw ng aking buhay. Paos ang boses ni Arturo, humihingal. Nagpatuloy siya ng nakayuko. Samga taga-Angeles, humihingi ako ng tawad sa pagdudulot ng dungis sa panggalan ang lunsot na ito. Dati akong tiningala bilang isang masipak na tao, pero pinagtaksilan ko ang lahat ng tiwala. Alam kong marami ang galit, marami ang nasusuklam kapag naririnig ang pangalan ko. Iyan ang nararapat sa akin. Umaasa lang ako na matuto ang lipunan sa aking katangahan upang walang pamilya ang masisira dahil sa pagnanasa. Ang ilan sa courtroom ay yumuko, ang ilan ay umiyak, ang ilan ay malakas na umiling, tumatangging makiramay. Bahagyang itinaas ni Arturo ang kanyang ulo, namumula ang mata para sa aking anak, si Junior. Anak, baka hindi mo pa naintindihan ngayon, pero balang araw, malalaman mo. Huwag mong alalahanin ang iyong ama bilang isang mamamatay tao, kundi alalahanin mo na ang iyong ama. Sa wakas, ay naglakas loob na aminin ang lahat ng kanyang kasalanan sa harap ng mundo. Iyon na lang ang may bibigay ko sa iyo, ang lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan kahit nahuli na. Tinakpan ni Aling Celia ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan. Niyakap siyang kamag-anak sa tabi niya, sinusubukang pigilan ang palakas ng palakas na iyak. Lumingon si Arturo sa mga hukom. Your Honor, wala po akong itinatanggi. Handa po akong tanggapin ang parusa kahit ano pa man ito. Kung ito ay parusang kamatayan, tatanggapin ko. Kung ito ay habambuhay na pagkabilanggo sa likod ng marehas, tatanggapin ko rin. Umaasa lang ako na ang aking parusa ay maging isang aral na walang panandalyang kaligayahan ang katumbas ng mahabang pagdurusa ng isang pamilya. Nanginginig ang kanyang huling boses at pagkatapos ay umupo siya, nanahimik ang silid sandali. Mabilis na naksulat ang mamamahayak, kinunan ng kamera ang bawat ekspresyon. Nahati ang publiko sa dalawang panik. Isang lalaki na nakaupo sa likod ay bumulong taos puso ang kanyang masalita. Ramdam ko,
Isang may bahay ang sumagot ng malamig, taktika lang iyan. Hindi may babalik ng luha si Liza. Habang isang binata ang humigpit ang kamao, namumula ang mukha sa pagpipigil ng emosyon. Sa wakas, nagsalita ang presiding judge. Nagsalita na ang akusado sa kanyang closing argument. Isa sa alang-alang nga hukom ang nga katotohanan nga ebidensya at nga testimonya bago magpasya. Pinupo niya ang kanyang gavel, umalingaw-ngaw sa buong silit. Ipagpapaliban ang korte ang paglilitis sa susunod na linggo para sa pagbasa ng hatol. Sumigaw ang nga tao, ang ilan ay humihinging hustisya, ang ilan ay tahimik na nag-iisip. Umingit ang ilang upuan dahil sa mabilis na pagtayo ang mga tao. Sabik na umalis sa silit na may nag-alap na puso. Inilabas si Arturo nang may nanginginig ng gahakbang, basang pawis ang kanyang mukha, hindi na luha. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa sahig, walang laman. Sunod-sunod ang flash ang nga kamera, kinukuhanan ang larawan ang isang lalaking dating iginagalang na ngayon ay nasa pinakamababang punto. Sa labas ang gusali, lalong dumami ang nga tao. Ang ilan ay may hawak na mga placard na may nakasulat na hustisya para kay Liza. Ang ilan ay nakaupong nagdarasal. Habang ang ilan ay sumisigaw sa galit, muling nagulo ang Angeles City. Lahat ngayon ay naghihintay sa susunod na linggo kung kailan babasahin ang hukom ang hatol na magtatakda ang buhay o kamatayan ni Arturo de la Cruz at maksasara sa mahaba at madamdaming paglilitis na ito. Sa araw na iyon, ang Regional Trial Court ng Angeles City ay muling napunong nga tao na parang isang dagat nga tao. Mula pa ang madaling araw, nagsimula nang dumating ang nga tao, ang ilan ay nakatayo sa ilalim ng mainit na araw, ang ilan ay nahihintay sa mga kalapit na kapihan, nag-usap tungkol sa pinakabagong balita. Alam lahat na ngayon ang huling araw mapaglilitis. Babasahin nga hukom ang hatol para sa akusadong si Arturo de la Cruz. Sa loob nga pangunahing courtroom, mas matindi ang tensyon kaysa dati. Puno ang nga upuan sa likod nga mamahayak. Handa ang kanilang nga kamera na kunan ang bawat sandali. Puno ang nga kahoy na upuan nga pamilya nga biktima, nga kamag-anak, at nga taong gustong maging saksi sa kasaysayan. Nakaupo si Aling Celia sa unahan, tinatakpan ngitim na belo ang kanyang mukha, mahigpit na hawak ang isang maliit na bag sa kanyang kandungan, ipinasok si Arturo nga gwardiya. Mukhang mahina ang kanyang katawan, maputla ang mukha. Ngunit ngayon, hindi siya nakayuko. Sinubukan niyang tumingin sa harapan kahit na walang laman ang kanyang mga mata. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang defense team na may seryosong mukha. Handa ang piskal at matalim na nakatingin sa akusado. Binuksan ang hukom ang paglilitis sa pamamagitan ng pagpukpok ang gavel. Ang paglilitis sa kasong kriminal laban sa akusadong si Arturo de la Cruz na may agenda na pagbasa ng hatol ay binubuksan na. Ang boses ng hukom ay umaling-aw-ngaw. Agad na nakpatahimik sa buong silit. Binuksan ng presiding judge ang isang makapal na folder sa kanyang harapan at sinimulang basahin ang desisyon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay mabigat. Isinasaalang-alang nga hukom ang katotohanan sa paglilitis. Nga testimonya nga saksi, nga ebidensya, at ang closing argument nga akusado. Ang akusado ay napatunayang nakasala sa sakdal na pagpatay na may treachery at evident premeditation laban sa kanyang asawa, si Ginang Liza de la Cruz. Nakita ang nga hukom, patuloy niya, na ang ginawa ang akusado ay isinagawa ng may buwang kamalayan. Bumili ang akusado ang sleeping pills bago ang insidente, na handa ang isang sitwasyon upang pagtakpan ang kanyang ginawa at sinubukang sirain ang lahat ng ebidensya. Lahat ang ito ay nakpapakita ang isang pinag-isipang intensyon. Nagsimulang makbulungan ang ilan sa courtroom. Narinig ang gahikbi mula sa upuan ng pamilya ng biktima. Yumuko si Aling Celia, tumutulo ang ngaluha habang hawak ng kamag-anak sa tabi niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay binasa nga hukom ang iba pang pagsasaalang-alang. Isinasaalang-alang din nga hukom ang closing argument nga akusado na nagsisisi siya sa kanyang ginawa at umamin sa korte. Ngunit ang pagsisising iyon ay hindi maaring burahin ang bunga ng kanyang ginawa. Kinuha nga akusado ang buhay ng isang asawa, isang ina, at sinira ang kinabukasan ng isang bata. Dahil dito, ang nasabing pagsisisi ay hindi sapat upang bawasan ang mabigat na parusang ito.
lalong tumindi ang tensyon. Mabilis na naksulat ang namamahayak, nakatuon ang kamera sa maputlang mukha ni Arturo. Gumagalaw ang kanyang malabi na parang nagdarasal ng mahina. Huminga ng malalim ang hukom at sinabi ang pangungusap na hinihintay ng lahat. Dahil dito, hinahatulan ang hukom ang akusadong si Arturo de la Cruz ng parusang kamatayan. Parang sasabok ang buong silit. Ang ilan ay sumigaw sa ginhawa. Ang ilan ay umiyak. Ang ilan ay natigilan. Humagulgol si Aling Celia. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang ilan sa likod ay biglang pumalakpak. Ngunit pinaksabihan nga guwardiya na manahimik. Ipinikit ni Arturo ang kanyang mata sandali at muling iminulat. Nanatiling maputla ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, walang luha. Mayroon lamang isang maliit at malabong ngiti. Hindi sigurado kung senyales ang pagsuko o ginhawa na natapos na ang kanyang mahabang paghihintay. Tinapos ang hukom ang paglilitis sa isang mabigat na boses. Ang hatol na ito ay binasa sa isang bukas na pagdinig sa publiko. Isinasara na ng korte ang paglilitis. 3 beses na pinukpok ang gavel. Nagtatapos sa mahabang paglalakbay ang paglilitis. Mabilis na inilabas nga guwardiya si Arturo. Sunod-sunod ang flash nga kamera sa kanyang mukha. Nahihintay ang tao sa labas na may mga sigawan. Ang ilan ay sumigaw na kamit na ang hustisya. Ang ilan ay nagtaas ang plakat na may larawan ni Liza. Ang ilan ay umiyak sa tinding emosyon. Sa kabilang panik, yumuko lamang ang defense team. Alam nila mula sa simula na halos walang butas ang kaso. Isinarang ang piskal ang kanyang folder na may matatak na mukha. Nararamdaman na nakamit na ang hustisya. Nanatiling nakaupo si Aling Celia sa kanyang upuan. Basang luha ang mukha. Bumulong ang isang kamag-anak. Nay, lumabas na po ang hatol. Nakamit na po ni Liza ang hustisya. Ngunit ang ina ay nakatingin lamang sa harapan, walang laman ang tingin. Ang kanyang puso ay puno pa rin ang isang kawalan na hindi mapapalitan. Sa labas ang korte, malawakang pinag-usapan ang gataw sa lunsot ang hatol. Ang ilan ay nakaramdam ang ginhawa. Ang ilan ay nagsabing ito ay isang matinding babala para sa sinumang maglakas loob na sirain ang isang pamilya sa pamamagitan ng krimen. Ito ang aral. Huwag hayaang mabulak ang puso dahil sa pagnanasa, sabing isang lalaki sa kapihan. Maaring magbigay ang hustisya ang batas. Pero ang sugat ang pamilya ang biktima ay hindi na kailanman gagaling dagda ang isa pa. Nang hapong iyon, dumilim ang langit sa Angeles City. Umambon, binabasa ang paligid ng korte na kabibigay lang saksi sa isang mahabang dula. Naibigay na ang hatol, ngunit ang alingongaw ng paglilitis ay nananatili sa puso ng lahat ng naron. Dinala si Arturo pabalik sa kanyang selda sa ilalim nga mahigpit na seguridad. Sa buong paglalakad, mabigat ang kanyang hakbang, ngunit hindi na siya nakayuko. Naglakad siya nang may mukhang sumusuko na parang tinatanggap na ito na ang katapusan. Ang araw na iyon ay ang pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay ng paglilitis na puno ng luha, galit at panalangin. Ngunit para sa pamilyang biktima, ang sugat ay mananatili kahit na nabasa na ang hatol. Epilogo, naibigay na ang hatol, natapos na ang mahabang paglilitis. Ngunit para sa pamilyang biktima, lalo na para kay Aling Celia at sa kanyang maliit na apo, ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Lalaki si Junior na walang ama at ina, tanging ang pagmamahal ang kanyang lola ang mag-alaga sa kanya. Ang sugat ng kawalan ay hindi kailanman tunay na gagaling, ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ang kaso ni Arturo de la Cruz ay naging isang matinding paalala para sa ating lahat. Ang isang pamilyang tila masaya ay maaring gumuho sa isang iglap kapag hinayaan ang pagiging makasarili at pagnanasa na manaig. Ang ari-arian, posisyon at nga tukso ang mundo ay hindi kailanman katumbas ang pagkakaisa sa pamilya. Kapag ang tiwala ay sinira, ang resulta ay maaring sumira ang maraming buhay. Mula sa trahedyang ito, natutunan natin na ang pagsisisi ay laging huli na. Huwag nating hayaang isakripisyo ang pag-ibig at katapatan para sa panandaliang kaligayahan. Ang pamilya ang pinakadakilang regalo na dapat protektahan, hindi sirain. Mga kaibigan, sa tingin ninyo, makatarungan ba ang parusang ito? Iwanan ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng like at subscribe upang may bahagi pa namin ang totoong kwento na punong aral sa buhay. Salamat po.